KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 941 hanggang 950. Ika-95 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 941. Kalahating taon. Habang pinagmamasdan ng mga Chi-Dragon na kumakalat sa kanya, pinaandar ni Huang Xiaolong ang kanyang Archdevil Supreme Godhead, na naging sanhi ng mga alon ng magulong darkness element na God Force na lumabas mula sa kanyang katawan at binalot ang buong haba ng Dan River, na bumubuo ng isang Archdevil Barrier. Pagkatapos ay sumuntok siya pasulong, sumasabog na may layuning pumatay. Isa man itong 5th, 6th, o 7th Order High God Realm Chi-Dragon, lahat sila ay sumabog sa isang suntok mula kay Huang Xiaolong. Sa buong panahon, ang kanyang Archdevil Supreme Godhead ay masiglang nilalamon ang bawat strand ng Pilchi. Isang dragon, dalawang dragon. Ika-6 na utos, ika-7 utos, at iba pa, ang bilang ng mga Chi-Dragon ay unti-unting nabawasan. Habang si Huang Xiaolong ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa mga dragon na iyon, malinaw niyang naramdaman ang pagiging dalisay ng kanyang God Force, kahit na ang kanyang True Dragon Divine Physique ay humaani ng magagandang benepisyo mula sa kanilang enerhiya. Pagkatapos ng lahat, nabuo ang mga Chi-Dragon na iyon pagkatapos ng mga taon ng pag-iipon ng pinakadalisay na Pilchi mula sa Dan River. Sa bawat Chi-Dragon na kinakain ni Huang Xiaolong, ito ay katumbas ng pagdadalisay ng ilang daang uri ng 3 milyong taong gulang na damo, at ang mga dragon na iyon na maihahambing sa isang 7th Order High God Realm Master ay naglalaman ng mas nakakatakot na enerhiya, katumbas ng ilang 3 milyon. Mga taong gulang na damo. Sa kasamaang palad, ang mga Chi-Dragon na iyon ay nabuo mula sa nakapagpapagaling na enerhiya at hindi mga bagay na may solidong estado, kung hindi, maaari niyang linangin ang heaven-splitting tenet habang sinisipsip niya ang kanilang enerhiya, na nagpapataas ng kanyang lakas. Hindi nagtagal, 1 oras na ang lumipas mula noong dumating si Huang Xiaolong sa Dan River. Sa labas ng restriction barrier, nagpalitan ng tingin sina Chen Man at Zhang Zhenchen. Dahil ang buong haba ng Dan River ay nakatago sa likod ng Archdevil Barrier ni Huang Xiaolong, hindi nila makita o masuri kung ano ang nangyayari sa loob. Maging ang kanilang divine sense ay naharang sa labas. Habang pareho nilang pinupuri ang Darkness Attribute Barrier na ito, hinuhulaan din nila ang sitwasyon ni Huang Xiaolong sa loob. Mahigit 1 oras na si Huang Xiaolong sa loob. Batay sa kanyang talento at lakas, maaari siyang manatili sa loob ng 1 buwan kahit papaano. Nagkwento si Chen Man sa seryosong tono. Mula nang magkaroon ng ilugdan, mayroon pang sino man na maaaring manatili sa loob ng 1 buong buwan. Sa katunayan, ang pinakamatagal na nilinang ng isang tao sa loob ay 22 araw. Ito ay dahil sa lakas ng panggamot na enerhiya ng Dan River na hindi gaanong pino. Sa ilugdan, bawat araw na lumilipas ay dinadagdagan ang panloob na pasanin ng isang tao. Kapag ang pasanin ng tao ay umabot sa isang tiyak na limitasyon at hindi na nakayanan ang pagkubkob ng mga Pill Dragon, maaari lamang silang sumuko at umalis sa Dan River. Umislap ang mga mata ni Zhang Zhenchen na nagsasabing, sino ang nakakaalam, maaaring manatili si Huang Xiaolong sa loob ng 2 buwan na magbibigay sa aming lahat ng isang kasiyasyang sorpresa. Hehe, 2 buwan. Isang sarkastikong boses ang narinig sa tenga ng 2 tao, talagang tinatreto mo si Huang Xiaolong na parang walang katulad na henyo, kahit isang late 10th Order High God Realm Master ay hindi maaaring manatili sa Dan River ng ganoon katagal. Bukod dito, halos hindi ito nauugnay sa talento ng isang tao. Isang figure ang lumitaw sa harap nila sa isang kisap mata, sino kaya ito kundi si Sun Yi. Pagkatapos, muling tumunog ang mga huni ng sipol ng hangin. Halos magkasabay na dumating sina Wang Guobyren, Yu Wushang, at iba pang kilalang elder. Hindi ko inaasahan na pipiliin ni Huang Xiaolong na pumasok muna sa Dan River. Pagdating, ang mapanuksong salita ni Jiang Bi ay tumunog, mukhang hindi siya kasing kumpiyansa gaya ng pagpapakita niya tungkol sa pagpasa sa pagsubok ng Sacred Dan Temple. Sumama si Sun Yi sa pangungutya ni Jiang Bi, ito siya na nakakaalam ng kanyang limitasyon.
Alam niyang hindi siya makakapasa sa paglilitis, kaya hindi siya nangahas na hamanin ito, ngunit sa tingin ba niya ay kaya niyang ipasa ang pagsubok pagkatapos magtanim sa Dan River. Napakawalang muwang na pag-iisip. Hindi napigilan ni Wango Byron na sumingit, maaari niyang linisin ang lahat ng 12 palapag ng Hellion Tower, bakit hindi niya madaanan ang 5 bahagi lamang ng Sacred Dan Temple. Humisi si Sonyi, mapapatunayan lamang ng Hellion Tower na siya ay may mas mataas na antas ng talento kaysa sa iba, ngunit nakapasa sa 5. Ang mga seksyon ng pagsubok sa Sacred Dan Temple ay nauugnay sa mga kasanayan at lakas sa pagpino ng alchemy ng isang tao. Ito ay ito at iyon ay iyon, ganap na walang kaugnayan. Ang mapanuksong sulyap ni Yu Wusang ay bumagsak kay Sonyi. Ang kanyang mapurol na mga salita ay mas matalas kaysa sa mga kutsilyo. Sonyi, kung ako sa iyo, sana ay umakyat na ako sa Divine World kahapon. Tiyak na hindi ako mananatili sa mababang kaharian, naghihintay kay Huang Xiaolong na makapasa sa pagsubok sa Sacred Dan Temple bago isipin na tumakas para sa aking buhay. Sa oras na iyon, hindi ka makakatakbo kahit na gusto mo. Naging itim ang mukha ni Sonyi. Sa totoo lang, naisip niya talaga ito, ngunit ayaw niyang umalis ng ganoon lang. Siya ay isang 10th Order High God Realm Master, isang Grand Elder ng Fortune Gate, hindi banggitin ang pagiging isang Eminent Elder ng Alchemist Grandmaster Union. Ang bawat isa sa kanyang pagkakakilanlan ay nagbigay sa kanya ng isang natatanging katayuan at paggalang. Sa sandaling umakyat siya sa Divine World, malamang na mas mababa ang halaga niya kaysa sa karaniwang Saint Realm Cultivator sa Divine Dan City. Higit sa lahat, hindi niya matiyak kung saan sa banal na mundo siya lilito kapag umakyat na siya. Kung, sa anumang pagkakataon, ito ay isang primordial na kagubatan na napuno ng mga demonyong hayop, ito na ang katapusan ng daan para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya sumuko hanggang sa 11 oras. Nang makitang tahimik si Sonyi, hindi na nagpatuloy si Yu Wusang sa pang-aalipusta sa kanya, ibinaling ang kanyang atensyon sa Dan River. Katulad ni Wango Byron, Chen Man, Zhang Xinchen, at ng iba pa, naghintay siya ng anumang galaw mula sa loob. Habang naghihintay sa labas ang mga kilalang elder na ito, isang buwan ang dumating at umalis. Nang makitang lumipas na ang isang buwan ngunit si Huang Xiaolong ay naglilinang pa rin, ang mukha ni Chen Man ay namulaklak sa isang malawak na ngiti, hindi ba't sinabi ko na. Sa talento at lakas ni Huang Xiaolong, hindi magiging isyo ang pananatili ng isang buwan sa Dan River. Umalaklak si Zhang Xinchen, ngayon, tingnan natin kung maaari siyang manatili sa loob ng 2 buwan. Punong-puno talaga ako ng anticipation ng batang ito Baka pagkalabas niya sa Dan River, maipapasa niya talaga ang Sacred Dan Temple Trial na magiging union namin. Tumawa si Chen Man, kung mangyayari talaga iyon, kailangan natin siyang tawagin bilang Union Chief Huang. Nakikinig sa masayang pag-uusap ni Chen Man at Zhang Xinchen, si Sonyi ay madilim at nagtatampo. Hindi rin maganda ang hitsura ni Jiang Bi, ang pagkakaibigan nila ni Sonyi noon pa man ay napakaganda. Alam din niya na ang kanyang alagad na si Jiang Lei ay nagkaroon noon ng hindi pagkakasundo sa Huang Xiaolong na ito, kaya, katulad ni Sonyi sa aspetong ito, hindi rin niya gustong makita si Huang Xiaolong na nakaupo sa posisyon ng Union Chief. Lumipas ang 1 buwan. Si Huang Xiaolong ay 2 buwan nang nagtatanim sa Dan River, ngunit ang mga tao sa labas ay wala pa ring nakikitang anumang paggalaw. Nang makitang walang palatandaan na lalabas si Huang Xiaolong, hindi naging ganito kalungkot ang mukha ni Sonyi. Totoo, habang mas matagal si Huang Xiaolong ay nakapagtanim sa Dan River, mas maraming benepisyo ang kanyang makukuha. Kapag dumating ang oras para sa kanya upang kumuha ng pagsubok sa Sacred Dan Temple, ang pagkakataon na siya ay makapasa ay tataas ng malaki. Sa loob ng isang marangyang tirahan sa loob ng Divine Dan City. Ang puno ng Fortune Gate, si Wang Yu, ay nagsuot din ng malungkot na ekspresyon. Siya at ang isang grupo ng Fortune Gate Elders ay dumating sa Divine Dan City 1 buwan bago lamang malaman na si Huang Xiaolong ay nasa Dan River na sa loob ng 1 buwan, kaya nagpasya siyang hintayin itong lumabas. Pagkatapos ng lahat, ang Dan River ay nasa loob ng punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union.
Kahit gaano kalakas ang kanilang fortune gate, kailangan nilang mag-isip ng 3 beses bago masaktan ang union. Higit pa rito, sa opinyon ni Wang Yu, dahil nakapasok na si Wang Xiaolong sa Dan River sa loob ng 1 buwan, dapat ay malapit na siyang lumabas. Sa karamihan, ito ay magiging 2 o 3 araw na paghihintay. Hindi kailanman naisip ni Wang Yu na ang paghihintay na ito ay magtatapos sa 1 buwan. Chief, paano kung sumugod na lang tayo sa punong tanggapan ng union at tapusin na ito? Iminungkahi ng isa sa Fortune Gate Grand Elders. Tinitigan ni Wang Yu ang mga dagger na puno ng layuning pumatay sa Grand Elder na iyon, may utak ka bang baboy sa ulo mo? Nang inig ang Grand Elder na iyon, hindi nang ahas na magbitaw ng isa pang salita. Sa kabilang panig, nang dumating ang grupo ni Moding Tia ng mga sinaunang Devil Clansmen sa Divine Dan City, nalaman din nila na si Wang Xiaolong ay pumasok sa Dan River upang magtanim, kaya ginawa ang parehong desisyon ng Fortune Gate Group. Ang maaari lamang maghintay kay Wang Xiaolong na lumabas. Gayunpaman, 3 buwan na ang lumipas ngunit hindi pa rin nakakalabas si Wang Xiaolong. 4 na buwan, 5 buwan, kalahating taon. Sa labas ng mga paghihigpit sa Dan River, sina Chen Man, Zhang Zhenchen, Wang Guobayran, at iba pang mga kilalang elder na naghihintay dito sa lahat ng oras, kasama sina Sun Yi at Jiang Bi, ay may gulat na ekspresyon na lumalim sa loob ng 6 na buwan. Wala ni isa sa kanila ang nakaisip na si Wang Xiaolong ay maaaring manatili sa loob ng Dan River sa loob ng 6 na buwang sunod-sunod. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 942. Pagpasok sa Sacred Dan Temple. Sabihin mo ulit yan. Hindi pa lumalabas si Wang Xiaolong sa Dan River kahit kalahating taon na ang lumipas. Hindi naman pwedeng totoo yun, di ba? Dahil hindi siya lumabas pagkatapos ng kalahating taon, baka namatay siya sa loob. Kahit na ang isang peak late 10th Order High God Realm Master ay hindi maaaring manatili sa Dan River sa loob ng kalahating taon. Sa maikling panahon, ang balitang si Wang Xiaolong ay nasa Dan River pa rin pagkatapos ng kalahating taon ay nakarating sa 4 na sulok ng Divine Dan City. Ang mga magsasaka sa lahat ng lungsod ng Divine Dan World ay namangha sa balita. Siyempre, higit sa ilang boses ang nagsabi na si Wang Xiaolong ay namatay sa loob ng Dan River. Sa asensya, ang bigat ng balita ay napakahirap para sa kanila na tanggapin. Noong nakaraan, nagkaroon ng Grand Competition Champion na may cultivation ng late 10th Order High God Realm, ngunit ang taong iyon ay tumagal lamang ng 22 araw. 22 kumpara sa kalahating taon, ang dalawang ito ay nasa magkaibang dulo ng sukatan ng pagsukat. Habang ang iba't ibang mga nagsasaka ng mga kalawakan ay puno ng pagkabigla, isa pang kalahating taon ang lumipas. Sa oras na lumipas ang 1 buong taon mula noong pumasok si Wang Xiaolong sa Dan River, ang buong Divine Dan World ay nagkakagulo tungkol dito. Araw-araw, maingay ang mga inn at restaurant sa mga talakayan na may kaugnayan kay Wang Xiaolong. Sina Wang Guobayran, Yu Wusang, Chen Man, Zhang Zhenchen, at ang iba pang naghihintay sa labas ay lalong namangha habang lumilipas ang oras. Hindi talaga maaaring mamatay si Wang Xiaolong sa loob, tama ba? Nag-aalinlangan na tanong ni Chen Man, ang kanyang tanong ay hindi nakadirekta sa sinuman, nakakaramdam ng kaunting pag-aalala at pagkabalisa. Ang oras ng 1 taon ay napakahabang panahon. Hindi maiwasan ni Chen Man na mag-isip kung talagang binawian na ng buhay si Wang Xiaolong sa loob. Ang katangian ng kadiliman na iyon na inilagay ni Archdevil Barrier Wang Xiaolong ay sumasakop pa rin sa kahabaan ng Dan River na ikinukubli ang sitwasyon sa loob mula sa paningin. Nagsalita si Zhang Zhenchen ng walang katiyakan, paano kung buksan natin ang mga paghihigpit at suriin? Umisi si Sun Yi sa kanila, pagkatapos ng pagiging tanyag na elder ng Unyon sa mahabang panahon, huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan na ninyo ang mga patakaran. Kapag gusto ng Grand Competition Champion na pumasok sa Dan River, pinapayagan kang buksan ang mga paghihigpit. Sa anumang oras, hindi alintana kung sino ito, wala silang autoridad na buksan ang mga paghihigpit ayon sa gusto nila.
Ang mga lalabag sa panuntunang ito ay ipapadala sa Noong Soul Cave sa loob ng 100 taon bilang parusa. Ang kuweba ng kaluluwa. Parehong kinilig sina Chenman at Zhang Zinchen sa pag-iisip ng Noong Soul Cave. Ang sinumang pumasok sa lugar na iyon, kahit pagkatapos ng kamatayan, ay hindi nagugustuhing pumasok muli. Walang nagawa sina Chenman at Zhang Zinchen kundi sumuko sa pag-iisip na pumasok sa loob para tingnan si Huang Xiaolong. Lumipas ang mga araw. Sa isang kisap mata, 2 taon na ang nakalipas mula noong pumasok si Huang Xiaolong sa Dan River. Pagkalipas ng 2 taon, literal na ipinapalagay ng bawat tao sa Divine Dan World na natapos na ni Huang Xiaolong ang kanyang wakas, ito ang pinakalohikal na paliwanag na kanilang naiisip. Mas madaling mag-isip sa ganitong paraan kaysa maniwala kaysa gumugol si Huang Xiaolong ng 2 taon sa paglilinang sa Dan River. Ito ay isang nakabaon na konsepto sa kanilang isipan na ito ay isang imposibleng gawain kahit para sa isang master ng 10th Order High God Realm. Umabot sa punto kung saan ang mga tao tulad ni na Chenman, Wang Guobiran, at Zhang Zinchen ay nawalan ng tiwala kay Huang Xiaolong, sa loob-loob na umiiling sa kanilang mga ulo sa pagkabigo. Bagamat naruroon pa rin ang madilim na hadlang na bumabalot sa buong Dan River, sa isipan ni Zhang Zinchen at ng iba pa, malamang na nahulog si Huang Xiaolong sa malalim na pagkawala ng malay, kalahating patay. Sa ganitong uri ng kalagayan, kahit nabuhay, ito ay walang pinagkaiba sa pagiging patay. Marahil ito ay dahil sa pagmamadali ni Huang Xiaolong na palakasin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang maipasan niya ang pagsubok sa Sacred Dan Temple na nagtulak sa kanyang sarili na lumampas sa limitasyon sa pagsipsip ng nakapagpapagaling na enerhiya mula sa Dan River na nagdulot ng kanyang pagkadyos at God-Force synergy. Para magkagulo, nakakasira kanyang kaluluwa. Kaya, nahulog sa isang malalim na pagkawala ng malay. Kung iyon talaga ang nangyari, na sumasailalim sa patuloy na alon ng enerhiyang panggamot ng Dan River, ang pagkakataong magkamalay si Huang Xiaolong ay halos wala. Lumipas ang 12 araw. Sa puntong ito, si Chenman at ang iba pa ay wala ng pag-asa, ngunit ang kalmadong madilim na hadlang na tumakip sa Dan River sa loob ng higit sa 2 taon ay lalong lumakas. Anong nangyayari? Naalarma sina Chenman, Zhang Zinchen, at ang iba pa. Sa sumunod na segundo, isang haligi ng liwanag ang tumusok sa isang butas sa madilim na Archdevil Barrier, umiikot habang tumataas ito. Pagkatapos, lumitaw ang pangalawang haligi ng liwanag. Tapos isa pa. Parami ng parami ang mga liwanag na haligi na lumitaw, na naglalabas ng napakalaking presyon at mapangwasak na kapangyarihan na parang naglalayong basagin ang kalangitan. Kahit gaano kalakas sina Chenman, Zhang Zinchen, Wang Guobiran, at ang iba pa, naapektuhan pa rin sila ng mga mapanirang pagbabago na nagtutulak sa kanila ng malayo. Sa sumunod na sandali, ang dagindong ng dragon ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa na yumanig sa buong Divine Dan City. Nagulat ang bilyon-bilyong cultivator mula sa iba't ibang galaxy, ang kanilang mga tingin ay nakaturo sa direksyon ng Alchemist Grandmaster Union. Pwede ba ito? Sa loob ng isang marangyang tirahan, ang Fortune Gate Chief na si Wang Yu ay nabigla, isang masamang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Kasabay nito, ang angkan ng Diablo na si Patriarch Moding Tian ay sabik na tinipon ang lahat ng mga Grand Elder na ipinadala sa kanila upang alamin kung ano ang nanginginig na dragon na umuungal ngayon. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong ay nakaupo na naka-crossleg sa ilalim ng Dan River. Sa ibabaw ng kanyang Soul Sea, ang kanyang 3 Supremong Godheads ay kumikinang ng maliwanag, habang ang ibabaw ng kanyang katawan ay natatakpan ng God Force ng napakaraming elemento. Makalipas ang halos kalahating oras, si Huang Xiaolong na nagsasaka sa loob ng Dan River ay tinapos ang kanyang pagsasanay, dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa harap mismo ng mga mata ni Chenman at ng kasalukuyang Eminent Elders, ang madilim na hadlang ay unti-unting nawala na nagpapakita ng figure ni Huang Xiaolong. Piclate 7th Order High God Realm. Ulalas ni Sun Yi sa nanginginig na boses. Ang iba pang mga Eminent Elders ay nakatitig kay Huang Xiaolong, napansin din nila na ang kanyang cultivation ay tumaas sa Piclate 7th Order High God Realm.
2 taon na ang nakalilipas nang pumasok si Huang Xiaolong sa Dan River, ang kanyang cultivation ay tiyak na nasa tuktok ng maagang 7th Order High God Realm. This? How is this possible? Na parang nakakita lang ng multo, biglang sumigaw si Jiang Bi, yung mga Chi Dragon, saan sila nagpunta. Si Chen Man at ang iba ay umiwas ng tingin kay Huang Xiaolong. Ngayon lang nila napansin na ang Dan River na dating puno ng mga Chi Dragon na hugis mula sa mga taon ng medicinal energy accumulation ay wala ng laman. Ang lahat ng mga dragon ay nawala. Napalunok si Chen Man, nakaramdam ng biglaang pagkatuyo sa kanyang lalamunan, medyo hindi makapagsalita habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Pwede ba, Huang Xiaolong? Lahat ng mga Peel Dragon na iyon. Habang tumataas ang posibilidad na mangyari ito sa isip ni Chen Man, siya at ang iba pa ay nanginginig habang tumatayo ang mga balahibo sa kanilang leeg. Tao pa ba siya? Iyon ay makapangyarihang nakapagpapagaling na enerhiya na nahuhubog sa anyo ng mga dragon pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon. At ang Huang Xiaolong na ito ay gumamit lamang ng 2 taon na oras upang lubusang pinuhin ang mga ito. Ang higit na ikinalito nila ay na, pagkatapos na pinuhin ang lahat ng mga Chi Dragon, ang cultivation ni Huang Xiaolong ay umabot lamang sa peak late 7th Order High God Realm. Kung may ibang High God Realm cultivator, mas malamang kaysa sa hindi, naka-advance na sila sa 8th Order High God Realm, di ba? Sa harap ng nagtatakang grupo ng mga Eminent Elder, dahan-dahang humakbang si Huang Xiaolong patungo sa kanila. Si Sun Yi ay mukhang nakamamatay na mapatla. Noong nasa peak pa si Huang Xiaolong sa unang bahagi ng 7th Order High God Realm, hindi na siya ang katapat niya. Ngayong ang cultivation ni Huang Xiaolong ay tumaas sa peak late 7th Order High God Realm, hindi ba ito nangangahulugan na kahit ang kanilang Fortune Gate Chief na si Wang Yu ay hindi siya kayang pigilan? Ngayon, ang tanging tao sa Fortune Gate na kayang sugpuin si Huang Xiaolong ay ang kanilang ninuno. Lumapit si Huang Xiaolong sa grupo ni Chen Man, at sinabing, gusto kong pumasok ngayon sa Sacred Dan Temple, pwede ba? Si Chen Man at ang iba ay nanambalik ang kanilang katinoan, walang humpay na tumango, pwede, kaya mo, dadalhin ka namin doon ngayon din. Pinipigilan ng pagkabigla sa kanilang mga puso, pinangunahan nila si Huang Xiaolong, patungo sa Sacred Dan Temple, na matatagpuan malapit sa Dan River. Pagkatapos ng 3 hanggang 4 na minutong paglipad, bumaba ang grupo sa pasukan ng templo. Sa pagtingin sa Sacred Dan Temple na ngayon lang niya narinig, si Huang Xiaolong ay medyo natahimik. Ang arkitektura ng Sacred Dan Temple na ito ay masyadong kakaiba, sa kanyang mga mata, nakahawig ng isang karaniwang peel cauldron. Ang templo ay nakatayo sa 4 na mga binti, at sa ika-5 palapag, mayroon talagang isang bagay na katulad ng isang kaldero na nakatikip dito. Parang walang nakapansin sa ekspresyon ni Huang Xiaolong, sinimulang ituro ni Chen Man at Zhang Xinchen ang mga bagay na kailangan niyang bantayan. Isinasaalang-alang ang mga ito, lumipad si Huang Xiaolong sa templo sa isang iglap. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 943. Ang ika-5 seksyon ng Sacred Dan Temple. Matapos makapasok sa unang seksyon ng Sacred Dan Temple, ang tanawin sa harap ni Huang Xiaolong ay lumabo sa ibang eksena. Nakarating siya sa isang peel refining square na walang laman maliban sa kanya. Habang siya ay tumingin sa paligid, lumitaw ang mga misteryosong simbolo ng anting-anting na naglinya sa isang pormasayon sa palibot ng parisukat na perimeter. Tulad ng gusto ni Huang Xiaolong na sumulong, ang mahiwagang mga simbolo ng anting-anting ay lumiwanag ng paisa-isa na nagliliwanag sa buong peel refining square. Kasunod nito, yumanig ang square peel refining space, nagpaulan ng 10,000 medicinal pellets na parang bagyo. Ang bawat isa sa mga medicinal pellet na ito ay kasing laki ng kalahating kamao, na bumubuo ng isang misteryosong hanay na sumasaklaw sa buong parisukat. Ang bawat tableta ay naglalabas ng nakababahala na dami ng chi. Sa paghusga batay sa dami ng enerhiya na nakapaloob sa loob, napansin ni Huang Xiaolong na malapit na sila sa tribulation grade.
Masasabi niyang ang 10,000 mga medicinal pellets sa paligid niya ay pawang mga sinaunang sagradong gradong banal na table task na nawala sa ilog ng panahon. Kasunod nito, ang mga medicinal pellets na iyon ay nagsimulang ibato kay Huang Xiaolong kasunod ng kakaibang ritmo at kakaibang bilis. Malakas na nanginginig ang kalawakan, kitang-kita ang malaking puwersa sa likod ng mga pag-atake. Sa bilis at lakas na ito, ang average na maagang 7th Order High God Realm Master ay mahihirapang kumuha ng isang hit. Nang makita ito, hindi umiwas si Huang Xiaolong. Sa halip, sumuntok ang nakakuyong niyang kamao. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagsuntok ng buong lakas ay maaaring pulbasan ang isang sinaunang bulubundukin upang maging alikabok, kaya, ang 10,000 mga medicinal pellets na sumusubok na tumama kay Huang Xiaolong ay ipinadala sa paglipad sa buong parisukat. Ang nakakagulat na bagay ay ang lahat ng mga tabletang iyon ay nanatiling hindi nasira. Matapos maranasan ng malakas na suntok ni Huang Xiaolong, ang mga medicinal pellets na ito ay hindi man lang pumutok, at saka, mabilis nilang inayos ang kanilang mga sarili sa isang kisap mata, nagsimula ang kanilang pangalawang pag-atake. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kuminang sa gulat. Mukhang totoo ang inilarawan ng kanyang master the Ascending Moon Old Man, sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa mother pill at pagkuha nito ay masisira niya ang hanay ng tableta na ito. Ang mother pill ang pangunahing pellet na kumokontrol sa iba. Ngunit, paano niya mahahanap ang mother pill sa mga gumagalaw na ilang libu-libong pellets? Ito ay talagang mahirap. Hindi lang nito kailangan ng trial challenger na maging lubos na bihasa sa alchemy refinement, kailangan nila ng hindi bababa sa 7th Order High God Realm Cultivation at isang tiyak na antas ng kaalaman sa array formations. Habang pinagmamasdan ang pangalawang pag-atake ng pill array, naglabas ng isa pang suntok si Huang Xiaolong, na durog-durog ang array. Sa tuwing masisira niya ang hanay ng mga pildores, ikakalat niya ang kanyang banal na sentido upang pagmasdan ang bawat galaw at mga kakaiba ng pellet, na nadarama ang dami ng chi na inilalabas nito. Bagamat ang bawat solong pellet ay magkamukha sa isa't isa, ang chi ng mother pill ay bahagyang mag-iiba. Madarama ng isang bihasang alchemist ang pagkakaiba. Ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong ang paghahanap ng mother pill sa ganitong paraan. Matapos basagin ang hanay ng mga pildores sa ika-16 na pagkakataon, biglang lumiwanag ang kanyang ekspresyon nang tumangala ang kanyang tingin sa isang pellet na naglalabas ng banayad na berdeng kinang. Sa isang segundo, lumitaw si Huang Xiaolong sa ibabaw ng pellet na iyon sa isang kisap mata at hinayla ito sa kanyang palad, na nililimitahan ng chi nito mula sa pagkalat. Ang mga nakakalat na pellet sa square na malapit ng magreporma sa array ay biglang tumigil sa paggalaw. Nasira na ngayon ang hanay ng mga tableta ng unang seksyon. Natural, hindi masasayang ang mga panggamot na pellet na ito. Ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig na parang isang balyina na lumulunok ng tubig, sinipsip niya ang bawat huling tableta sa kanyang bibig, dinadalisay at sinisipsip ang enerhiya nito sa kanyang katawan. Makalipas ang bahagyang 40 minuto, agad na napansin ni Chen Man at ng iba pang mga eminent elder na naghihintay sa labas na lumiwanag ang ikalawang palapag. Matapos ang pinakamaikling sandali ng pagkatulala, naabutan sila ng pagkamangha. Kahit na inaasahan nila na makakapasa si Huang Xiaolong sa unang seksyon sa maikling panahon, ang pagpasa nito sa wala pang isang oras ay talagang nabigla sa mga matatandang ito. Noong naalis na nina Chen Man, Wang Guobyren, at ng iba pa ang unang seksyon sa nakaraan, kinailangan pa rin ng pinakamabilis na isa kahit isang araw para makumplito. Lumipas ang 2 buwan. Ang mga elder ay tulala na tumingin sa ika-5 palapag ng Sacred Dan Temple. Ilang minuto lang ang nakalipas, lumiwanag ang ika-5 palapag. Ginamit lamang ni Huang Xiaolong ang 2 buwan upang maipasa ang nakaraang 4 na seksyon. Ang 12 sa kanila ay sinubukang lahat na hamanin ang Sacred Dan Temple, ngunit ang pinakamabilis sa kanila ay tumagal ng mahigit 3 taon at 4 na buwan upang maabot ang yugtong ito. Nakatayo rin sa labas ng Sacred Dan Temple, ang mukha ni Sun Yi ay binalot ng takot at gulat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Batay sa nakakatakot na bilis ng pag-clear ni Huang Xiaolong sa unang 4 na seksyon, ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay hindi pangkaraniwang.
Natakot si Sonyi na hindi magtatagal bago makapasa rin si Huang Xiaolong sa ikalimang seksyon. Inilarawan si Huang Xiaolong na pumasa sa ikalimang seksyon at naging Alchemist Grandmaster Union's Chief. Ang mga kahihinatnan na kanyang kakaharapin ay nagpaputi sa mukha ni Sonyi. Ang hapdi ng panghihinayang ay bumagsak sa kanyang puso, pinagsisihan niya na pinatay niya ang ancestral master ni Huang Xiaolong noong taong iyon. Pinagsisihan ng bawat aksyon na ginawa niya laban kay Huang Xiaolong noong nakaraan. Biglang may nagmula sa loob ng kanyang spatial ring. Ang kanyang anting-anting sa komunikasyon ng Fortune Gate ay nag-vibrate na nagpatalsik kay Sonyi mula sa kanyang pag-iisip. Inilabas niya ang anting-anting, pinunasan ng kanyang banal na sentido sa ibabaw nito na naging sanhi ng pagseryoso ng kanyang ekspresyon sa isang iglap. Gusto ng ninuno na makita ako at ang hepe. Mabilis niyang pinigilan ang takot at gulat sa kanyang puso, mabilis na lumipad palayo. Nang mapanood si Sonyi na umalis, si Chen Man, Wang Guobiran, at ang iba ay sumimangot, ngunit walang sino man ang talagang gumawa ng anumang bagay upang hadlangan siya. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong na tumuntong sa ikalimang seksyon ng Sacred Dan Temple ay talagang nakarating sa itaas ng walang katapusang dagat ng mga table task. Ang chi na umaagos mula sa PILC ay kahawig ng magma sa ilalim ng isang bulkan na pumuputok sa hangin paminsan-minsan. Ang chi na ito ay sinamahan ng marahas at nakamamatay na purplish na escarlata na apoy na sa tansya niya ay magiging mahirap kahit naharangin ng isang 10th Order High God Realm Master. Tatapat ni Huang Xiaolong ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng brocade na damit ng isang alchemist. Gayunpaman, ang matandang ito ay may katawan na gawa sa enerhiya sa halip na isang aktwal na tao. Habang sinusubukang hulaan ni Huang Xiaolong ang kanyang pagkakakilanlan, nagsalita ang matanda, sinabi kay Huang Xiaolong na itinuturing na nakapasa sa ikalimang seksyon kung maaari niyang pinuhin ang isang ranggo ng 10 Tribulation Grade Bright Buddha Sacred Peel. Ranggo ng 10 Tribulation Grade Bright Buddha Peel. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na mabigla. Ang Bright Buddha Peel ay isa sa maraming uri ng mga pellet na nauugnay sa Budismo. Bagamat ito ay nasa parehong antas ng Myriad Cure Holy Peel, ang Bright Buddha Sacred Peel ay mas mahirap gawin. Not to mention na gusto ng matandang lalaki ng rank 10 Tribulation Grade. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Huang Xiaolong. Ang pagpino sa isang ranggo ng 10 Tribulation Grade Bright Buddha Sacred Peel ay isa ng mahirap na gawain, ano pa ba ang pagsisikap na gawin ito sa ibabaw ng dagat ng mga Pildores na ito? Ang irregular spouts ng peel chi na paminsan-minsang lumilipad sa hangin ay maaaring makaapekto sa proseso ng peel condensation. Sa sandaling natapos ng matandang iyon ang kanyang mga salita, ang kanyang enerhiyang katawan ay naglaho at naglaho. Kasabay nito, ang isang malaking bilang ng mga halamang gamot ay nahulog mula sa kawalan. Siyempre, ito ang mga kinakailangang sangkap para sa Bright Buddha Sacred Peel. Nang makita ito, si Huang Xiaolong ay walang oras na manligaw. Umaway ang kanyang mga kamay sa hangin, agad niyang kinokontrol ang lahat ng nahuhulog na sangkap ng damo, na pinaghihiwalay ang mga ito gamit ang Peel Refining 100 Divine Beast Diagram. Pagkatapos, mula sa 100 hayop, nahati sila sa 1,000, pagkatapos ay 10,000 Divine Beast bago linisin ang mga halamang ito gamit ang Chaos Star Force. Kasabay nito, kailangan niyang kontrolin ang mga Divine Beast manifestations na ito para gumalaw at makaiwas sa biglaang Peel Chi Geyser na maaaring makagambala sa kanyang pagpino. Pagkaraan ng 10 araw, umindayog ang katawan ni Huang Xiaolong na naging asul na primordial na banal na katawan ng dragon. Siya ay nagpakita ng lubos na marangal habang tinitingnan ang ika-10 alon ng kapigatian na kidlat. Sa susunod na sandali, ang ika-10 alon ay tumama. 10 makapal na guhit ng kidlat ang umungol patungo kay Huang Xiaolong. Umalangaw-ngaw ang dagindong ng dragon habang ang 3 kataas-taasang Diyos-Diyosan ni Huang Xiaolong ay umiikot na parang baliw. Ang kanyang malakas na dragon claw ay humampas patungo sa mga bahid ng kidlat. Sa labas, makikita ni Chen Man, Wang Guobiran, at ng iba pa ang buong Sacred Dan Temple na marahas na umuugoy habang ang ilaw sa ikalimang palapag ay kumikislap papasok at palabas. Nagpatuloy ito ng 5 hanggang 6 na minuto bago bumalik ang katahimikan.
Si Chenman at ang iba pa ay nagpalitan ng nalilitong tingin sa kanilang mga sarili, hindi alam kung ano ang nangyari sa loob. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 944. Pinuno ng Unyon. Ito ba ay isang kabiguan o isang tagumpay? Si Zhang Zinchen ay naguguluhan na nakatingin sa mapayapang ikalimang palapag ng Sacred Dan Temple. Marahil ito ay isang tagumpay. Si Chenman ay hindi masyadong sigurado sa kanyang sarili. Dahil walang sino mang nagtagumpay sa nakalipas na milyong taon, wala sa kanila ang nakakita kung ano ang hitsura kapag may pumasa dito. Napakakaunting mga tala na nauugnay sa pagpasa sa ikalimang seksyon, kaya't ang 11 matatanda ay maaari lamang gumawa ng mga ligaw na hula. Gayunpaman, ang patuloy na pagkutitap ng ilaw sa ikalimang palapag ay isang senyales na si Huang Xiaolong ay buhay man lang. Nagtagumpay man siya o nabigo sa paglilitis, kailangan nitong maghintay hanggang ang tao mismo ay lumabas. Kaya, ang 11 eminent elder ay patuloy na naghintay, na iniangat ang kanilang mga leeg patungo sa ikalimang palapag. Sa ikalimang seksyon ng Sacred Dan Temple, nang ang huling kidlat ng kapigatian ay ikinalat ni Huang Xiaolong, ang purong puwersa ng kidlat ay isinama sa mga halamang gamot. Sa sandaling iyon, ang halimuyak ng halamang gamot ay tumagos sa hangin sa itaas ng dagat ng mga tabletas. Naligo sa ilalim ng sinag ng liwanag ng Buddha, lumutang ang makintab na gininto ang mga tabletas. Sa kaibuturan ng mga gintong tabletang ito ay ang imahe ng isang gintong Buddha sa pagninilay, surreal at ethereal. Sa wakas ay napino na niya ang ranggo ng 10 Tribulation Grade Bright Buddha Sacred Pills. Napabuntong hininga si Huang Xiaolong na parabang naubos na niya ang kanyang kapalaran sa susunod na dekada. Tumaas ang mukha ni Joy sa resulta. Sa kabutihang palad, ang kanyang cultivation ay umabot na sa 8th Order High God Realm matapos ay clear ang unang 4 na seksyon, kung hindi, ang pagpino ng isang ranggo ng 10 Tribulation Grade Bright Buddha Sacred Pill sa itaas ng magulong dagat ng mga tabletang ito na random na naglabas ng pill chi sa hangin ay humihiling ng imposible. Gayunpaman, hindi sigurado si Huang Xiaolong na magtagumpay siya, ngunit nagawa niyang pinuhin ito sa huli. Sa madaling salita, nakapasa siya sa ikalimang seksyon ng pagsubok sa Sacred Dan Temple. Sa oras na ito, tumangala si Huang Xiaolong, nakita ang mga gintong patak ng ulan na bumabagsak mula sa kawalan sa itaas. Kasabay ng gintong ulan na ito ay dumating ang isang jade token. Umabot ang kamay niya, hinawakan ito. Ang jade token ay nakaramdam ng init sa kanyang palad, na nagbigay kay Huang Xiaolong ng hindi maipaliwanag na komportableng pakiramdam. Ang ibabaw ng jade token ay inukitan ng imahe ng Sacred Dan Temple, habang sa likod ay dalawang sinaunang karakter, Union Chief. Ito ang Chief Token ng Alchemist Grandmaster Union. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng maliit na hiwa sa kanyang daliri at piniga ang isang patak ng dugo sa jade token. Agad na bumaon ang dugo dito, naglabas ng maliwanag na liwanag. Kasunod nito, umaalingaw-ngaw ang matataas na alon mula sa magulong dagat ng mga Pildores sa ibaba, na parabang ang lahat ng Pildores na chi sa ilalim ng dagat ay sabay-sabay na sumabog sa ibabaw. Hindi mapakali si Huang Xiaolong na tingnan ang token ng jade ng detalyado, itinapon ito sa kanyang spatial na singsing, at mabilis na umupo na naka-cross-legged. Ang kapangyarihan ng paglamon ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ay umabot sa limitasyon, na nilamon ng lahat ng chi na lumalabas mula sa dagat ng mga tabletas. Ang dami ng enerhiyang nasa loob ng dagat dito ay talagang nalampasan ang mga chi dragon ng Dan River, ito ay mas makapangyarihan. Hindi mabilang na mga stream ng pill chi ang sumugod sa katawan ni Huang Xiaolong, na ginawang God Force. Kasabay ng malaking halaga ng chi, ang purplish scarlet flame ay pumasok din sa kanyang katawan, na patuloy na pinapalamig ang kanyang true divine dragon physique, mga Diyos, at kaluluwa. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay lumalaki sa isang nakikitang bilis sa bawat pagdaan ng araw. Tinagtagal, lumipas ang kalahating taon. Sa kalahating taon na ito, ang cultivation ni Huang Xiaolong ay tumaas mula sa 8th Order High God Realm tungo sa peak early 8th Order. Gayunpaman, ang dami ng pill chi sa ikalimang seksyon ay tila hindi nabawasan, walang katapusan at marahas.
Sa labas ng Sacred Dan Temple. 1 taon at 3 buwan na ang nakalipas, wala namang aksidente sa loob, di ba? Sabi ni Wang Gubayren na nakakunot ang noo. 1 taon at 3 buwan na ang lumipas mula nang tumuntong si Huang Xiaolong sa ikalimang palapag ng templo. Bagamat nagniningning pa ang ikalimang palapag, wala pang gumagalaw mula rito na naguguluhan sa mga matatanda sa ibaba. Sa kabila ng pag-alam na ang mga pagkakataon ng isang aksidente na mangyari ay malapit sa zero, anumang bagay ay maaaring mangyari. Habang nag-aalalang naghihintay ang 11 eminent elders, ang furnace cover sa tuktok ng Sacred Dan Temple ay naglabas ng nagniningning na coruscating light habang ito ay umiikot at lumiliit. Isang figure ang nakitang lumilipad mula sa buka ng pagan. Ang figure na ito ay, syempre, si Huang Xiaolong. Sina Chen Man, Wang Gubayren, at ang lahat ay nakatutok kay Huang Xiaolong. Ang panginginig ng pananabik ay damaloy sa kanilang likuran, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at isang bakas ng pangamba. Mid-8th Order High God Realm. Si Huang Xiaolong ay umabant na sa kalagitnaan ng 8th Order High God Realm. Pagkamat ito ay nasa kalagitnaan lamang ng 8th Order High God Realm, ang maringal na momentum at banal na lakas na naramdaman nila mula kay Huang Xiaolong ay talagang nagparamdam sa kanila ng pressure. Nakaramdam ng kaunting hininga ang lahat, kabilang sina Chen Man at Wang Gubayren na pinakamataas sa kalagitnaan ng 10th Order High God Realm Masters. Dahan-dahang naglakad si Huang Xiaolong sa hangin patungo sa kanila. Tila mabagal, ngunit bumaba siya sa harap nila sa isang buntong hininga. Young Hero Wang, pwede ko bang tanungin kung ikaw? Nag-alinlangan si Chen Man, magtatanong pa sana siya kung nakapasa si Huang Xiaolong sa ikalimang seksyon ng ang kanyang natitirang mga salita ay nilamon pabalik. Nanlaki ang mata niya habang nakatingin sa harapan niya. Isang jade token ang lumitaw sa kanang palad ni Huang Xiaolong. Sa harap na bahagi ng jade token ay ang inukit na imahe ng kanilang Sacred Dan Temple. Ang jade token ng Alchemist Grandmaster Union Chief. Si Chen Man, Wang Gubayren, at ang iba pa ay nanginginig. Pagkatapos ay nagmadaling yumuko, magalang na sumaludo, binabati namin ang pinuno ng Union. Hindi na kailangang tumayo sa seremonya. Tumago si Huang Xiaolong, napunta ang kanyang tingin sa grupo ng mga eminent elder. Nang hindi makita si Sun Yi, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay, nasaan si Sun Yi? Mabilis na lumakad ng kalahating hakbang pasulong si Chen Man nang may paggalang. Sa pagsagot kay Union Chief, umalis si Sun Yi hindi nagtagal pagkatapos mong makapasok sa ikalimang palapag ng Sacred Dan Temple. Tila nakatanggap siya ng isang tawag mula sa Fortune Gate Ancestor, kaya umalis. Umalis siya. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ay inutusan niya si Chen Man, ipasa ang order ko, puntahan mo ako ngayon ni Sun Yi sa headquarters. Oo, pinuno ng Union. Si Chen Man ay sumunod. Huang Xiaolong pagkatapos ay bumaling kay Jiang Bi. Nang makita si Huang Xiaolong na nakatingin sa kanya, naramdaman ni Jiang Bi ang malamig na panginginig sa kanyang likod, mabilis na ibinaba ang kanyang ulo, hindi nang ahas na salubungin ang direktang tingin ni Huang Xiaolong. Jiang Bi. Tumawag si Huang Xiaolong. Halatang napakunot noo si Jiang Bi, buhol-buhol ang kanyang dila, narito si Jiang Bibi. Ang Jiang Lei na iyon ay ang iyong personal na disipulo. Ang mga mag-aaral ni Huang Xiaolong ay nagnidad. Nag-alinlangan si Jiang Bi bago sumagot, oo, Union Chief. Papuntahin mo ako kay Jiang Lei sa malaking bulwagan. Pero tandaan mo, kapag nakatakas siya, papanagutin kita. Pumungad sa mga mata ni Huang Xiaolong ang layuning pumatay. Halata ang takot sa mukha ni Jiang Bi, mabilis siyang tumango at umatras. Nang lumingon si Jiang Bi, itinuro lamang ni Huang Xiaolong ang kanyang likod, nag-iwan ng marka sa kanyang katawan, na binibigyang babala si Jiang Bi na hindi niya dapat isipin na tumakas dahil siya lang ang makakapag-bure ng marka sa kanya. Nanlamig ang puso ni Jiang Bi. Nang lumabas siya sa punong tanggapan ng Union, lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Pagkaalis ni Jiang Bi, kasama sina Chen Man, Zhang Zhenchen, Wang Gubayren, at ang iba pa, lumipad si Huang Xiaolong palayo sa Sacred Dan Temple. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang grupo sa malaking bulwagan.
Kakaupo lang ni Huang Xiaolong sa pangunahing upuan, ngunit dinala na ni Jiang BCM Ashen Jiang Lei, itinapon siya sa harap ng malaking bulwagan. Nang makita ni Jiang Lei na ang pangunahing upuan na walang laman sa loob ng mahigit 1,000,000 taon ay inookupahan na ni Huang Xiaolong, isang masangsang na mainit na likido ang damaloy sa kanyang mga binti. Siya ay nahimete sa limot ng walang ibang salita. Gayunpaman, nang bumalik si Chen Man, nagdala siya ng hindi gaanong kanais-nais na balita para kay Huang Xiaolong. Si Sun Yi ay umakyat sa Divine World. Talagang tumakas siya. Paano ang Fortune Gate Chief na si Wang Yu? Tanong ni Huang Xiaolong. Ang Fortune Gate Chief ay umakyat sa Divine World kasama si Sun Yi. Sagot ni Chen Man. Tumayo si Huang Xiaolong mula sa kanyang kinauupuan, ang kanyang kanang palad ay bumagsak. Nayanig ang buong malaking bulwagan, at ang nahimete na si Jiang Lei ay naging meat paste sa sahig sa pamamagitan ng palad ni Huang Xiaolong. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa pamamagitan ng pagtakbo sa Divine World na hindi ko kayo mahahanap na dalawa. May matinding kislap sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang sandali at lumingon si Huang Xiaolong kay Zhang Xinchen, nasaan ang Devilson na si Mo Su. Nandito pa rin ba siya sa Divine Dan City? Pagsagot kay Union Chief, Devilson Mo Su, ang Devil Clan Patriarch Moding Tian, at ang kanilang Grand Elders ay umalis na sa Divine Dan City at kasalukuyang nasa City of Devils. Mataimtim na sagot ni Zhang Xinchen. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 945. Dapat kang mamatay ngayon. Pumalik sila sa City of Devils. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa gilid ng mga labi ni Huang Xiaolong. Gayon din, gagawa siya ng isang paglalakbay sa lungsod ng mga Diablo at alamin kung para saan ang Devil Bead ginamit. Ang isang nakakagulat na banal ay maaaring umakyat sa paligid ni Huang Xiaolong habang ang kanyang mga tingin ay dumaan kay Wango Byron, Yu Uzhang, at sa iba pa. Ang balita na ako ay nakapasa sa ikalimang seksyon ay hindi kumalat, tama ba? Walang humpay na umiling ang 11 kilalang elder na sinasabing hindi sila nangahas na bamhulong kahit isang salita nang walang utos niya. Sinabi ni Huang Xiaolong, umaasa ako na ang balitang dumaan ako sa lahat ng 5 seksyon ng Sacred Dan Temple ay mananatili sa aming maliit na bilog sa darating na linggo. Ang kanyang tingin ay naging malamig sa isang segundo habang idinagdag niya, kung hindi, ang sinumang maglabas ng balita ay ituring na isang taksil ng unyon at itatapon bilang ganyan. Sa loob ng isang linggo, tiwala si Huang Xiaolong na kaya niyang harapin ang sinaunang angkan ng Diablo at iba pang kaguluhan sa maikling panahon na ito. Tumindig ang 11 balahibo ng Eminent Elder nang maramdaman ang layunin ng pagpatay na nagmumula kay Huang Xiaolong, nanginginig ang kanilang maliliit na puso habang nagmamadali silang sumunod. Lahat kayo ay maaaring umatras, Jiang Bi, manatili kayo. Utos ni Huang Xiaolong. Si Wango Byron at ang iba pa, maliban kay Jiang Bi, ay sumaludo at umalis. Nakatayo roon si Jiang Bi na may maputlang mukha, hindi man lang nagpatinag sa kabila ng pakiramdam na parang saysubog na ang kanyang puso sa kaba. Wala pang 12 metro sa kanyang harapan ay si Jiang Lei na sinampal sa meat paste kanina. Ang bango ng dugo ay makapal pa sa hangin, na nakakaapekto sa pandaman ni Jiang Bi. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang mapatla, bahagyang hindi tumatag na si Jiang Bi, hindi nagaksaya ng oras sa kalokohan, itinuro ang paksa, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Isa, buksan mo ang iyong kaluluwa dagat para sa akin upang tatak ang iyong kaluluwa. Kasama niyan, buburahin ko ang markang inilagay ko sa iyo noon. Ang pangalawang pagpipilian ay kamatayan. Nanginig ang katawan ni Jiang Bi nang hindi sinasadya, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging pangit. Soul Brandang. Walang pakialam na nagpatuloy si Huang Xiaolong, natural, pagkatapos mong magpasakop sa akin, bibigyan kita ng isang mataas na ranggo na sagradong grado na walang kamatayang espiritong bato bawat taon para sa paglilinang. Ano? High rank Sacred Grade Immortal Spirit Stone. Umangat ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala, nakatingin kay Huang Xiaolong. High rank Sacred Grade Immortal Spirit Stone, hindi ba sila tumigil sa paglitaw pagkatapos lumipas ang sinaunang panahon?
Sinasabi ba ni Huang Xiaolong na mayroon siyang bahagyang iwinagayway ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay sa hangin, at biglang, ang mataas na sagradong grado na immortal na mga espiritong bato ay sunod-sunod na nahulog mula sa kawalan, pinupuno ang buong malaking bulwagan ng masiglang espiritual na enerhiya. Nakatitig sa tumpok ng sagradong grado na immortal na mga espiritong bato sa kanyang harapan, naramdamang natuyo ang lalamunan ni Jiang Bi. Ito, talagang mga high-rank sacred grade immortal spirit stone ang mga iyon. 100 sa kanila, lahat sila ay may mataas na ranggo na sagradong grado na immortal na mga espiritong bato. Ang boses ni Huang Xiaolong ay narinig sa tenga ni Jiang Bi, bibigyan kita ng 3 minuto para pag-isipan ito, at hayaan mo akong ipaalala sa iyo, mayroon ka lamang isang pagkakataon. Halos 1 minuto na ang lumipas, ngunit nakaluhod na si Jiang Bi, ipinapahayag ang kanyang pagpayag na magpasakop. Ang resultang ito ay hindi nakapagtataka kay Huang Xiaolong. Walang pagkaantala, binansagan niya ng marka ng kaluluwa ang kaluluwa ni Jiang Bi. Kabilang sa unang 12 eminent elders, 6 sa kanila tulad nina Chen Man at Zhang Zhenchen ay mga patriarch ng mga pamilya na matagal ng bahagi ng Alchemist Grandmaster Union. Ang 6 na taong ito ay ganap na tapat sa Union Chief, iyon ay ang kasalukuyang Huang Xiaolong. Idinagdag si Jiang Bi sa equation, hawak na ngayon ni Huang Xiaolong ang kalamangan. Si Sun Yi ay tumakas. Para sa natitirang Wang Guobyren, Yu Wushang, at 2 pang kilalang elder, hindi binalak ni Huang Xiaolong na kontrolin sila ng marka ng kaluluwa. Sa likod ng bawat isa sa mga eminent elder na ito ay nakatayo ang isang napakalakas na puwersa. Natural, tinansya ni Huang Xiaolong na ang 4 na taong ito ay hindi maglalakas loob na suwiin ang kanyang opisyal na utos. Matapos himukin si Jiang Bi sa ilang mga bagay, gamit ang Greater Space Teleportation, nawala siya sa punong tanggapan ng Alchemist Grandmaster Union. Nang lumitaw si Huang Xiaolong, malayo na siya sa Divine Dan World, pagdating sa isa sa mga kalapit na ibabaw ng mundo, ang Ethereal World. Ang karaniwang High God Realm Masters, Greater Space Teleportation ay limitado sa anumang lokasyon sa loob ng parehong ibabaw ng mundo. Tanging ang mga high-level masters lang ang may kakayahang mag-teleport mula sa isang mundong ibabaw patungo sa isa pa, bukod sa ilang bihirang mid-level na High God Realm Master na nagtataglay ng malalim na pag-unawa sa mga batas ng espasyo at oras at maaaring lumipat sa pagitan ng mga ibabaw ng mundo. Pagkatapos mag-teleport sa Ethereal World, hindi tumigil si Huang Xiaolong gamit ang isa pang Greater Space Teleportation pagdating sa susunod na mundong ibabaw. Matapos ang 16 na magkakasunod na teleportasyon, sa wakas ay tumigil si Huang Xiaolong. Ang Greater Space Teleportation ay naubos ang malaking halaga ng God Force, kahit na ang average na late 10th Order High God Realm Master ay maaaring, sa pinakamaraming, magsagawa ng 6 hanggang 7 magkakasunod na teleportasyon sa pagitan ng mga ibabaw ng mundo. Makalipas ang kalahating oras na pahinga, bumalik ang nauubos na God Force ni Huang Xiaolong at nagpatuloy siya sa teleport patungo sa City of Devils. Sa maikling panahon ng kalahating araw, dumating si Huang Xiaolong sa mundong pinakamalapit sa lungsod ng mga Diablo. Na parang nakikita na niya ang silhouette ng lungsod, pinili ni Huang Xiaolong na lumipad gamit ang kanyang espada para sa natitirang distansya sa halip na mag-teleport. Kahit na gumagamit ng sword fight, ang kanyang bilis ay nakakaalarma, mabilis na nagpapaliit ng distansya sa pagitan niya at sa kanyang destinasyon. Sa oras na ito, sa loob ng malaking bulwagan ng Ancient Devil Clan, si Devil Son Moso ay malamig na nakatingin kay Grand Elder Mo Zenru, at Lilo ay tinanggihan ang imbitasyon ng Devil Son na ito. Nag-alinlangan si Mo Zenro, pagkatapos ay tumango, oo, sinabi niya na kasalukuyang tumutuon siya sa paglilinang ng Fortune Cannon at hindi siya makaalis sa Sacred Fortune Mountain. Sa nakalipas na mga taon, mula nang matapos ang Alchemist Grandmaster Grand Competition, si Moso ay nagpadala ng higit sa 20 imbitasyon kay Lilu sa pangalan ng pagpapalitan ng mga pointer, sa alchemy at cultivation. Gayunpaman, ginagamit ni Lilo ang parehong dahilan sa bawat pagkakataon, na sinasabi na nililinang niya ang Fortune Cannon at hindi niya nagawang umalis sa Sacred Fortune Mountain, kaya tinanggihan ang imbitasyon ni Mosu.
Sa sagot ni Mo Zenro, binasag ni Moso ang tasa ng alak sa kanyang kamay sa sahig, sumisigaw sa galit, ang iyong ina, isang mabahong kalapit ang mababa ang lipad, talagang naglakas loob siyang tanggihan ang imbitasyon ng Devilson na ito ng paulit-ulit. Maghintay hanggang sa mahulog siya sa aking mga kamay, gagawin ko siya hanggang sa hindi siya makaakyat. Ilang tuyong ubo si Mo Zenro pagkatapos ay nagsabi, ang kumakalat na chismis sa labas ay nagsasabi na si Lilo ay mula rin sa martial spirit world, na sila ni Huang Xiaolong ay childhood sweetheart at napag-usapan ang kasal. Nang maglaon dahil sa ilang pangyayari, nawala si Lilo. Ilang taon na silang hindi nagkikita. Habang sinasabi niya ito, nagpatuloy si Mo Zenro ng may pag-iingat, dahil ang Lilo na ito ay may kaugnayan kay Huang Xiaolong, hindi ba mas mabuti kung kalimutan na natin ito? Nagapoy ang mga mata ni Moso na nanlilisik kay Mo Zenro, Huang Xiaolong na naman. Huang Xiaolong, mapahamak. Takot ka sa Huang Xiaolong na iyon, ngunit ang Devilson na ito ay hindi natatakot sa kanya. Hindi ako naniniwalang makakapasa talaga siya sa paglilitis sa Sacred Dan Temple, at kahit na ginawa niya at naging Union Chief, ano? Ano kayang gagawin niya sa akin? I'm damn well paglaruan ang babae niya. Kahit napigain ko ang dibdib ni Lilo hanggang sa pumutok ang mga ito, gusto kong makita kung ano ang magagawa ng Huang Xiaolong na iyon. Nang marinig ni Mo Zenro na binanggit si Huang Xiaolong, ang hinanakit sa puso ni Moso ay nagalit. Kung hindi dahil kay Huang Xiaolong, hindi sana siya itinulak pababa sa ika-4 na pwesto, na naging katatawanan sa mata ng lahat. Sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Habang umaalingaw-ngaw ang galit ni Moso sa bulwagan, isang malamig na boses ang tumunog. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, tumayo sina Moso at Mo Zenro, Huang Xiaolong. Bullseye, ako ito. Isang maliwanag na liwanag ang kumikislap sa bulwagan, na nagpakita ng figure ni Huang Xiaolong nang mawala ang liwanag. Nang makitang si Huang Xiaolong talaga ang nasa harapan nila, si Moso na kanina lang nag-init ng ulo, bumibigkas ng makapangyarihang mga mayayabang na salita, ngayon ay tila napamura, Huang Xiaolong, paano ka naririto? Isang araw lang ang nakalipas, hindi ba ang kanyang nasasakupan ay nagulat na si Huang Xiaolong ay nasa loob pa rin ng ikalimang palapag ng Sacred Dan Temple. Ngumiti si Huang Xiaolong kay Moso, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata, hindi mahalaga kung paano ako nakarating dito, ang mahalagang punto ay dapat kang mamatay ngayon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 946. Ipinadala si Moding Tia na lumilipad. Ang pag-uusap ni Moso at Mo Zenro kanina ay ganap na narinig ni Huang Xiaolong. Sa makatuwid, ano man ang mangyari, si Moso ay kailangang mamatay ngayon. Yung mga humaharang sa kanya, mamatay. Nang marinig ni Huang Xiaolong na gusto niya itong patayin, mabilis na nakabawi si Moso, tinuro ang isang daliri at tumawa ng malakas kay Huang Xiaolong, Huang Xiaolong, ano ang sinabi mo ngayon? Bakit hindi mo ulitin? Tumawa si Moso habang lumingon kay Mo Zenro, narinig mo ba ang sinabi niya sa akin? Sabi niya kailangan kong mamatay ngayon, gusto niya akong patayin. Lalong lumakas ang tawa ni Moso, na kinukutya si Huang Xiaolong, bagaman inaamin kong mas malakas ka kaysa sa akin, sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo? Sa puntong ito, ang mukha ni Moso ay nabaluktot sa galit. Ang kanyang mga mata na puno ng layunin ng pagpatay ay nakatuon kay Huang Xiaolong, gumising ka, ito ang lungsod ng mga Diablo, ang punong tanggapan ng aking Ancient Devil Clan. Kung sino man ang gusto kong patay ay mamamatay ng walang duda. Dahil mayroon kang lakas ng loob na tumakbo sa aking Ancient Devil Clan, papapatayin kitang walang libingan. Pagkatapos mong patayin, aalagaan kong mabuti, ang Lilo na iyon. Si Moso ay sumuko sa pagkabaliw. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay maaaring nakakagulat, ngunit sila ang nasa puso ng angkan ng Diablo ngayon. Kahit na dumating ang ilang Peak Plate 10th Order High God Realm, hindi ito ilalagay ni Moso sa kanyang mga mata. Kasabay nito, dinurog ni Mo Zenro ang isang jade anting-anting, na nagpakawala ng matingkad na liwanag ng Diablo na kumalat mula sa pangunahing bulwagan.
Napansin ng lahat ng mga master sa loob ng Ancient Devil Clan ang nakakagulat na liwanag ng sabay-sabay. Iyon ang main hall. Mga umaatake sa main hall. Nariyan ang anak ng Diablo. Mula sa iba't ibang sulok ng angkan, halos sabay-sabay na sumipol sa hangin ang lahat ng Grand Elder at Elder na nagmamadali patungo sa main hall. Matagal nang natuklasan ni Huang Xiaolong ang aksyon ni Mo Zhenru sa pagdurog ng isang Jade Anting-Anting, ngunit hindi siya gumawa ng anumang aksyon upang pigilan ito na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang lahat ng mga master ng Devil Clan. Nang maramdaman ni Moso ang maraming malalakas na aura na patungo sa pangunahing bulwagan, naging panatag siya at mas kumpiyansa. Hinayaan ng isang pagsabog ng masasayang tawa, tinuya niya, Huang Xiaolong, paano mo gustong mamatay? Gayunpaman, nang bumaba ang kanyang boses, nabulunan siya at nagpumiglas. Isang napakalakas na hindi nakikitang kamay ang pumipisil sa kanyang lalamunan. Nagulat siya nang maramdaman niyang umaalis ang mga paa niya sa sahig, lumilipad patungo kay Huang Xiaolong. Galit na galit si Mo Zhenru nang makita ito, at umuungal, Huang Xiaolong, bitawan mo kaagad ang Devil Son. Pagkatapos nito ay ibinagsak niya ang sarili kay Huang Xiaolong. Hindi man lang lumingon si Huang Xiaolong sa direksyon ni Mo Zhenru, pinatumba siya sa kabilang direksyon sa mas mabilis na bilis sa pamamagitan lamang ng isang daliri, nabasag ang isang Holijing bato at sa wakas ay bumagsak ang ilang libong li sa labas ng pangunahing bulwagan. Ang mga Devil Clan cultivator na nagmamadaling pumasok ay biglang nakakita ng silhouette na bumaril mula sa main hall. Bago pa makapag-react ang mga masters na ito, ilan sa kanila ang natamba. Hinawakan ni Huang Xiaolong si Mosu sa leeg gamit ang isang kamay. Napuno ng takot ang mga mata ni Mosu. Sa kanyang takot, natuklasan niya na hindi niya kayang gumamit ng anumang God Force, na para bang ang kanyang 5 Elements Godheads ay pinaghihigpitan ng isang nakakatakot na puwersa. Huang Xiaolong, huwag mo akong patayin. Nagpumigla si Mosu na magmakaawa, halos hindi marinig ang kanyang namamaos na boses. Nararamdaman niya ang kamatayang dinadala sa kanya mula sa layunin ng pagpatay na lumabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong. Huwag kang papatayin. Humisi si Huang Xiaolong, hindi mo ba naaalala, tinanong mo lang ako kung paano ko gustong mamatay. Ilang tunog ng sipol ng hangin ang tumunog sa main hall nang dumating ang mga master ng Devil Clan. Ang unang dumating ay walang iba kundi ang Devil Clan Patriarch, si Mo Dingtian. Pumagsak ang tingin ni Mo Dingtian sa kamay ni Huang Xiaolong na bumubuhat kay Moso sa hangin sa pamamagitan ng leeg. Sumikip ang mukha nito, nanlilisik ang tingin sa kanya, Huang Xiaolong, naglakas loob kang tumakbo sa aking Devil Clan. Palayain ang anak ng Diablo ngayon din. Kung may nawawalang buhok sa anak ng Diablo, nangangahas akong ginagarantiya, hindi mo makikita ang labas ng main hall na ito. Ganoon ba? Huminga ng malamig si Huang Xiaolong, sumabog ang kapangyarihang lumamo ng kanyang Archdevil Supreme Godhead. Bago ang pagtataka ni Mo Dingtian at ng grupo ng Devil Clan Grand Elders, ang katawan ni Mo So ay nanginginig ng marahas na nagsimulang matuyo at lumiit. Mabilis na dumaloy ang esensya ng dugo at puwersa ng kanyang buong katawan sa Huang Xiaolong. 5-Element Godhead. Nang nilalamon ni Huang Xiaolong ang Godhead na puwersa ni Moso, natuklasan niya na talagang pinalamutian ni Moso ang bihirang makitang 5 Elements Godhead na nagbigay ng maliit na sorpresa. Ang talento ni Moso ay bahagyang mas mataas kaysa sa Fangchu ng Fortune Gate. At muli, ang Fangchu na iyon ay naging isang avatar lamang na nagpaisip kay Huang Xiaolong kung gaano kalakas ang kanyang pangunahing katawan. Patriarch, iligtas mo ako. Nanginginig ang dila ni Mosu, nakahawak sa huling bahagi ng pag-asa sa kabila ng mahinang boses nito. Nabalik sa katinoan si Mo Dingtian. Hindi lang hindi pinakawalan ni Huang Xiaolong si Mosu, ngunit ang bastard ay gumagamit din ng ilang uri ng lihim na pamamaraan upang lunukan ang lahat ng esensya ng dugo at puwersa ng Diyos ni Mosu. Sumigaw si Mo Dingtian, Huang Xiaolong, mamatay ka para sa akin. Kamo ng Devil King. Si Mo Dingtian God Force ay galit na galit. Sa puntong ito, hindi siya mapakali na subukang huwag masaktan si Mosu sa proseso habang buong lakas niyang sinuntok si Huang Xiaolong.
Tinusok ng Devil Chi ang kalangitan, pinalapot ng puwersa ng kamao ni Moding Tian ang imahe ng isang dakilang hari ng demonyo. Ang dakilang imahe ng hari ng demonyo ay mukhang brutal, nagnanasa sa dugo para sa pagpatay. Habang pinapanood ito, napangisi si Huang Xiaolong. Sabay-sabay na umikot ang kanyang tatlong Supreme Godhead. Ang enerhiya ng Budismo ay natipon sa kanyang palad, sinasampal ang isang earthen Buddha palm. Ang mga gintong Buddha ay kumikinang sa bulwagan tulad ng mga sagradong lotus. Ang Devil Chi ni Moding Tian ay nakakalat, ang dakilang Devil King na imahe ay napunit at sumabog, at si Moding Tian mismo ay pinadalang lumipad sa paningin tulad ng nakaraang Mo Zenro. Ang galit na mga pinuno ng angkan ng Diablo ay natigilan, bumabalot sa kanilang mga mukha ang takot at takot. Ang kanilang patriarch ay isang late 10th Order High God Realm Master, ngunit pinalipad siya ng isang hampas ng palad mula kay Huang Xiaolong. Hindi makapaniwalang pinanood ni Moso ang mga eksena sa kanyang harapan, ngunit napakabilis na lumabo ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, siya ay naging isang tuyong bangkay. Ang mga daliri ni Huang Xiaolong ay humigpit, nilukot ang tuyong bangkay ni Moso na parang isang piraso ng papel na hinihipan ng alikabok sa kanyang palad. Ang kasalukuyang mga Panginoon ng angkan ng demonyo ay umatras sa takot, walang nangahas na humakbang pasulong. Para sabihin sa inyo ang totoo, nalampasan ko na ang ikalimang seksyon ng Sacred Dan Temple. Ako ang kasalukuyang Alchemist Grandmaster Union Chief. Nagsalita si Huang Xiaolong na may tahimik na ekspresyon. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang palad na inihayag ang Union Chief Jade Token. Ano? Ang hepe ng Alchemist Grandmaster Union. Talagang nilinis ni Huang Xiaolong ang ikalimang seksyon ng Sacred Dan Temple. Iyan talaga ang Jade Token ng Union Chief. Nagkagulo ang grupo ng mga Devil Clan Masters. Ngayon, mayroon kayong dalawang pagpipilian. Ang isa ay nagpapasakop sa akin, habang ang pangalawang opsyon ay ang paghihiganti sa iyong patriarch at devil na anak. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang kanilang kaguluhan habang idinagdag niya, syempre, maaari mong subukang tumakbo kung sa tingin mo ay kaya mo. Biglang huminto ang ingay, maraming emosyon ang dumampi sa kanilang mga mukha. Biglang may lumabas na dalawang figure mula sa main hall. Ang dalawang figurang ito ay kakalipad pa lamang, ngunit ang palad ni Huang Xiaolong ay tumama sa hangin, na naging dahilan upang ang dalawang tumatakas na mga figure ay bumagsak sa sahig na parang mga langaw, na patag. Nagtinginan ng mga master clan ng Diablo. Ang dalawang iyon ay parehong Grand Elder ng kanilang Devil Clan. Kahit na ang kanilang lakas ay mas mababa kaysa sa kanilang patriarch na si Moding Tian, ang dalawang Grand Elder na ito ay nasa kalagitnaan pa rin ng 10th Order High God Realm Masters. Ang mga natitirang Devil Clan Masters ay sumipsot ng malamig na hangin, ang mga nakaisip kanina ay nakaramdam ng malamig na pawis na tumutulo sa kanilang mga noo. Walang nangahas na gumawa ng isa pang hakbang. May gustong tumakbo. Matalimang titig ni Huang Xiaolong, pamampas sa kanila. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 947. Kinokontrol ang Ancient Devil Clan. Dahil sa malamig at walang awa na titig ni Huang Xiaolong, ang natitirang mga master ng Devil Clan ay nakaramdam ng napakalamig na lamig na bumabalot sa kanilang mga puso, walang sino man ang nangahas na umibig. Makalipas ang isang oras, karamihan sa mga Grand Elder at Elder ng Devil Clan, maliban sa isang maliit na bilang na tumangging sumuko, ay pinigilan ni Huang Xiaolong. Samantalang sina Moding Tian at Mo Zenro ay nakatagpo ng parehong kapalaran bilang Mo Su, sinipsip ng tuyo ni Huang Xiaolong, katulad ng maliit na bilang ng mga Grand Elder at Elder na tumangging sumuko. Bago patayin si Moding Tian, sinilip ni Huang Xiaolong ang kanyang kaluluwa. Mula sa kanyang mga alaala, natuklasan niya ang tunay na layunin ng Devil Bead. Sa loob ng isang marangyang manor sa loob ng lungsod ng mga Diablo, dalawang matandang lalaki na may kumpletong kulay pilak na puting buhok ang nakaupo sa pangunahing bulwagan. Pareho silang naglabas ng makapangyarihang aura. Ang isa ay may matatag na itinayo, habang ang isa ay halos manipis ang buto.
Ang dalawang lalaking may kulay pilak na puting buhok ay ang mga ninuno ng Yellow at Beitang families. Noong una, nang magpasya si Huang Xiaolong na magtungo sa lungsod ng mga Diablo upang hamanin ang Hellion Tower, binalak niyang harapin ang dalawang matandang ito at itali ang lahat ng maluwag na dulo na may kaugnayan sa Yellow at Beitang families. Nang maglaon dahil sa mga kaguluhang naaakit ng Devil Bid, naantala ni Huang Xiaolong ang kanyang mga plano upang maiwasan ang atensyon ng Devil Clan. Kaya, pareho silang nabubuhay hanggang ngayon. Tinira ni Huang Xiaolong ang aking Yellow family, darating ang araw na hilingin ko sa kanya na namatay na siya. Sumabog ang sama ng loob at galit sa mga mata ni Ancestor Yellow, na naging pulang-pula dahil sa uhaw sa dugo. Sa ngayon, alam na niya na ang mga haligi ng kanyang Yellow family ay pinatay ni Huang Xiaolong. Si Ancestor Beitang ay nagngangalit din sa galit, tama, kahit hindi natin kayang patayin si Huang Xiaolong, kailangan nating pahirapan ang kanyang pamilya hanggang mamatay isa-isa. Pagkatapos ay sinabi ng Yellow Ancestor, ngunit, malamang na hinahanap din tayo ng Huang Xiaolong na iyon, marahil ay alam na niya na tayo ay nasa lungsod ng mga Diablo. Kahit na ang Devil Son na si Moso ay hindi niya kakampi, dapat ay mas kaunti ang paglabas natin sa hinaharap. Sa mga tuntunin ng lakas, pareho silang mas mahina kaysa kay Moso. Si Ancestor Beitang ay hindi nabalisa, masyado kang nag-aalala, medyo maganda ang relasyon ko sa Grand Elder ng angkan ng Diablo na si Mo Zenro, at pareho kaming nagkasundo. Nangako siyang bibigyan kami ng mga posisyon sa Elder kapag sumali kami sa angkan ng Diablo, bukod pa rito, magiging Grand Elder kami. Sa oras na iyon, hindi mangangahas si Huang Xiaolong na gumawa ng anuman sa atin. Nang marinig iyon, pinaliwanagan ng kagalakan ang mukha ni Yellow Ancestor, bahagyang lumuwag, totoo ba iyon? Tumawa si Ancestor Beitang, totoo talaga. Tumama si Ancestor Yellow na may tapang, talaga. Kapag naging Grand Elder na tayo ng Devil Clan, na sinusuportahan tayo ng buong clan, hindi na natin kailangang katakutin si Huang Xiaolong. Sa oras na iyon, maaari pa tayong humiram ng kapangyarihan ng angkan ng Diablo para harapin siya. Sa puntong ito, isang malamig na ngiti ang pumutol sa kanilang masayang pag-uusap. Parehong naalarma sina Ancestor Yellow at Ancestor Beitang. Nang gustong tumahol ng dalawang matandang lalaki sa nanghihimasok, isang maliwanag na ilaw ang kumislap sa kanilang harapan nang lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong. Sino ka? Hiling ni Ancestor Beitang, dumilim ang mukha. Dahil wala ni isa sa kanila ang nakakita ni Huang Xiaolong o ang larawan niya, hindi siya nakilala ng dalawa. Tinuya sila ni Huang Xiaolong, hindi ba't nag-uusap kayong dalawang matandang lalaki kung paano hihiramin ang kapangyarihan ng Ancient Devil Clan para makitungo sa akin? Madilim ang mga mukha ni na Ancestor Yellow at Ancestor Beitang, ikaw si Huang Xiaolong. Ako yan. Sumagot si Huang Xiaolong na may matigas na mukha. Walang kamalay-malay ang dalawang matanda na napaatras, palayo sa kanya. Huang Xiaolong, Grand Elder na kami ngayon ng Devil Clan, anong gusto mong gawin? Si Ancestor Yellow ay naglagay ng isang malakas na harapan sa kabila ng kanyang nanginginig na puso. Tama, alam naming napakalakas mo, ngunit hindi ka pakakawala ng angkan ng demonyo kung maglakas loob kang patayin kami. Tumahol si Ancestor Beitang, kung papatayin mo kami, maghintay ka na lang sa matinding galit ng sinaunang Diablo. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang tumawa ng malakas. Pumunat ang noo ni Ancestor Beitang, anong tinatawa-tawa mo? Anong nakakatawa? Ang tunog ng tawa ni Huang Xiaolong ay nawala, isang kislap ng dugo ang sumilay mula sa kaibuturan ng kanyang mga mata, na nagsasabing, naririnig ko ang iyong banta, medyo natakot ako ngayon. Namis ni na Ancestor Yellow at Ancestor Beitang ang bloodlust at sarcasm sa boses ni Huang Xiaolong, sa pag-aakalang siya ay tunay na nag-iingat sa Ancient Devil Clan at hindi nang ahas na saktan sila. Nakahinga sila ng maluwag sa loob. Gaya ng inaasahan, sa mata ng dalawang matanda, ang Ancient Devil Clan ay isang higanting puwersa na maihahambing sa Wango Clan. Kahit gaano kalakas si Huang Xiaolong, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na labanan ng buong sinaunang angkan ng Diablo ng mag-isa.
Gayunpaman, bago sila makahinga ng maluwag, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang mga kamay, na nagdulot ng isang mapang-akit na puwersa upang igapos ang mga ito at hilahin ang mga ito patungo sa kanya. Nakahawak ang kanyang mga daliri sa lalamunan ni Ancestor Yellow at Ancestor Beitang. Silang dalawa ay 8th Order High God Realm lamang. Sa harap ni Huang Xiaolong, wala silang kahit katiting na kapangyarihang lumaban. Huang Xiaolong? Ikaw? Why you dare? Nagpumigla si Ancestor Yellow na magsalita, kalahating nasasakal habang namumula ang kanyang mukha. Biglang nagyelo ang tingin ni Huang Xiaolong, paano ito? Dahil ang Mozenro na iyon ay pumayag na kayong dalawa na sumali sa angkan ng Diablo bilang mga Grand Elder, ipapadala ko kayo ngayon sa impyerno upang matanong ninyo siya ng malinaw. Nawala ang isip ng dalawang matanda sa sinabi ni Huang Xiaolong. Anong sinabi niya? Ibig niyang sabihin. Huminto sa paglalaro si Huang Xiaolong. Ang kanyang Archdevil Supreme Godhead na lumalamon na kapangyarihan ay lubos na nagpieste sa asensya ng dugo at puwersa ng Diyos mula sa mga katawan ni Ancestor Yellow at Ancestor Beitang. Sa loob lamang ng dalawang paghinga, ginawa niyang mga tuyong bangkay ang dalawang master ng 8th Order High God Realm. Sa isang pagpitik ng kanyang hintuturo, dalawang hiwa ng Fire Element God Force ang lumipad palabas, sinunog ang mga labi hanggang sa wala nang natira. Sa isang kisap mata, nawala si Huang Xiaolong mula sa Marangyang Manor. Matapos makitungo sa mga ninuno ng Yellow at Beitang families, bumalik si Huang Xiaolong sa punong tanggapan ng Devil Clan sa halip na umalis sa City of Devils. Ipinatawag niya ang lahat ng Elder at Grand Elder sa pangunahing bulwagan at gumawa ng mga pagbabago sa umiiral na mga panuntunan ng angkan ng Diablo. Inutusan ni Huang Xiaolong ang mga Grand Elder at Elder na ito na patayin ang lahat ng mga disipulo na hindi nasisiyahan o ayaw magpasakop. Dahil hindi niya sinasadyang itago ang kanyang mga aksyon, sa lalong madaling panahon, ang balita ng Huang Xiaolong na pinatay ang angkan ng Diablo na si Patriarch Mo Dingtian, si Devil Son Mosu, pati na rin ang pagkontrol sa angkan ng Diablo ay kumalat na parang apoy sa buong lungsod ng mga Diablo. Parang Super Thunderbolt sa City of Devils, tumaas ang emosyon sa lungsod. Naramdaman ng mga alagad ng mga Super Force at prominenteng sekta sa bawat sulok ng lungsod na gumuho ang kanilang katinoan ng marinig ang balita. Ang sinaunang angkan ng Diablo ay ang matagal nang itinatag na kapangyarihan sa lungsod ng mga Diablo, na umiral ng mahigit 300 milyong taon. Ang isang kapangyarihan na maihahambing sa higanteng Wango Clan ay talagang pinigilan ni Huang Xiaolong sa loob ng isang araw. Not to mention na pinatay si Mo Dingtian. Tirichet asterisk S. Sa malalim at tahimik na gabi. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa pangunahing bulwagan ng Devil Clan, nakatingin sa malambot na liwanag ng buwan. Hindi maiwasang mag-flash sa kanyang isipan ang mga mukha ng kanyang pamilya at ni Xie Xiaofei. Ngayon, nakuha na niya ang punong posisyon ng Alchemist Grandmaster Union at kinuha ang sinaunang Devil Clan. Lahat ay gumagalaw sa tamang direksyon, kaya oras na para dalhin niya ang kanyang pamilya at si Xie Xiaofei. Gayunpaman, may isa pang nananatiling panganib. Ang Ancient Devil Clan's ancestor, ang dating patriarch na si Mo Yishi. Mula sa mga alaala ni Mo Dingtian, ang Mo Yishi na ito ay nagtungo sa landas patungo sa impyerno mahigit 100 taon na ang nakalilipas at hindi pa nakakabalik. The Path to Hell. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Kung ganoon, ang bagay na ito ay kailangang alisin hanggang sa siya ay pumunta upang iligtas ang Ascending Moon Old Man, pagkatapos ay hahanapin niya itong si Mo Yishi. Maaga sa susunod na araw, umalis si Huang Xiaolong sa lungsod ng mga Diablo, nagmamadaling bumalik sa Black Tortoise Galaxy. Pinlano niyang ilipat ang kanyang pamilya, si Xie Xiaofei, at ilang iba pa sa Divine Dan City. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 948. Hindi mo alam. Sa loob ng pangunahing tirahan ng Wango Clan.
Nang marinig ng Wango clan patriarch na si Wango Yute si Elder Wango Changqing na sinabi ni Huang Xiaolong na pinatay ni Huang Xiaolong sina Mo Dingtian at Mo Su, gayon din ang pagkontrol sa sinaunang angkan ng Diablo, tumayo siya roon na tulala sa loob ng ilang sandali, at hindi na nakuhang muli ang kanyang katinoan sa loob ng mahabang panahon. Oras. Nang maibalik na niya ang kanyang katinoan, ang kanyang ekspresyon ay napuno ng hindi makapaniwalang hindi kailanman. Sinasabi mo na pinatay ni Huang Xiaolong si Mo Dingtian. Hindi ba ako nagkamali ng narinig? Humingi ng kumpirmasyon si Wango Yute kay Wango Changqing. Magalang na sumagot si Wango Changqing, "Oo, Patriarch. Ang bagay na ito ay ganap na totoo. Ang balita ay kumalat na sa buong lungsod ng mga Diablo, bukod pa rito, ang balitang ito ay inilabas mismo ng isang sinaunang Devil Clan na si Grand Elder. Si Huang Xiaolong ay hindi lamang nagpigil sa sinaunang angkan ng Diablo, ngunit nakapasa din sa ikalimang seksyon ng Sacred Dan Temple. Siya na ngayon ang Alchemist Grandmaster Union's Chief." Habang sinasabi niya ito, ipinakita ni Wango Changqing ang isang mapait na ngiti na may halong pagkabigla at hindi paniniwala. Malinaw niyang naaalala ang eksena kung saan nagre-rehistro si Huang Xiaolong para sa High God Advancement Tournament. Sa taong iyon sa Ian Square, sa mahabang linya ng mga disipulong nagre-rehistro para sa High God Advancement Tournament, si Huang Xiaolong ay isa pa ring peak late 10th Order God Realm, hindi kahit isang High God Realm Master. Ngunit ngayon, halos 2 dekada na ang lumipas, ang bata mula sa araw ay talagang lumaki sa ganitong lawak. Nang marinig ni Wango Yute na si Huang Xiaolong ay talagang pumasa sa ikalimang seksyon ng Sacred Dan Temple, na formal na naging Alchemist Grandmaster Union's Chief, ang kanyang puso ay tinamaan ng panibagong halo ng pagkabigla. Ano man sa mga balitang ito ay sapat na para maging baliw. Makalipas ang ilang minuto, ngumiti si Wango Yute, sino ang mag-aakala na, sa loob ng maikling 10 taon at ilang taon, ang lakas ni Huang Xiaolong ay lalago sa ganitong antas. Sobrang minamaliit namin siya. Sa kabutihang palad, ang aming Wango clan ay palaging nagpapakita ng mabuting kalooban sa kanya. Napabuntong hininga din si Wango Changqing na may hindi maipaliwanag na pakiramdam. Oo, ilang araw lang ang nakalipas. May chismis na ang Fortune Gate Chief na si Wang Yu at Grand Elder Sun Yi ay talagang umakyat sa Divine World upang takasan si Huang Xiaolong. Noong una, hindi ako naniniwala, pero ngayon, parang totoo na. Patriarch, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Wango Changqing. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Wango Yute, ang pagiging Alchemist Grandmaster Union's Chief ni Huang Xiaolong ay isang kaganapan na dapat ipagdiwang, natural na kailangan nating maghanda ng magandang Along pagbati. Bukas, ako mismo ang pupunta sa Divine Dan World para batiin siya. Gayunpaman, si Wango Yute ay nasa isang mahirap na kalagayan, hindi alam kung anong regalo ang angkop. Noong nakaraan, upang maipakita sa kanya ang mabuting kalooban ng kanilang Wango clan, tiyak na nagpadala siya ng isang patak ng sagradong dugo ng kilin. Gayunpaman, ang katayuan at pagkakakilanlan na mayroon si Huang Xiaolong sa kasalukuyan ay ibang-iba. Sa lalong madaling panahon, nagkaroon din ng hangin ang iba pang mga super force at prominenteng sekta na pinatay ni Huang Xiaolong si Mo Dingtian, nagpigil sa Ancient Devil Clan, at naging Alchemist Grandmaster Union's Chief. Lumipas ang oras, kalahating taon ang lumipas sa isang kisap mata. Pagkalipas ng kalahating taon, dinala na ni Huang Xiaolong ang kanyang pamilya at asawa sa Divine Dan City. Gayunpaman, hindi niya sila pinananatili sa punong tanggapan ng Union na bumili ng isang malaking tirahan sa malapit. Ang tirahan ay pinangalan ng Abundant Deities Manor. Malinaw, tanging si Huang Xiaolong lamang ang may sapat na kapal ng mukha upang mabanyagan ang kanyang tirahan na Abundant Deities. Sa 6 na buwang ito, kahit na si Huang Xiaolong ay masigasig na naglilinang, sumisipsip ng kulay abong enerhiya na ipinatawag ng 4 na banal na apoy, ang kanyang paglilinang ay bahagyang bumuti. Malayo pa siya para maabot ang peak sa kalagitnaan ng 8th Order High God Realm. Natural, maliban sa paglilinang, bihira niyang napapabayaan ang kanyang mga tungkulin bilang asawa sa gabi. Nakakita pa siya ng ilang sinaunang dual cultivation technique kung saan nagsagawa siya ng malalim na mga eksperimento kasama si Shi Xiaofei hanggang madaling araw.
Sa simula, nahihiya si Shi Xiaofei kaya namula ang kanyang mukha sa pag-iisip tungkol sa mga intimate action na ito na marihing tumanggi. Matapos hikayatin ni Huang Xiaolong sa iba't ibang paraan, sa wakas ay sumuko na siya. Sa pareho nilang pangangatawan, ang anumang poster o anggulo ay madaling nakamit. Dahil sa kanilang dual cultivation, sa kalahating taon na ito, ang cultivation ni Shi Xiaofei ay nakakita ng isang mahusay na paglukso na naging isang 10th Order God Realm. Ang isa pang maliit na epekto ng dual cultivation ay ang katotohanan na ang kanyang alindog ay tila tumaas. Tirichet asterisk S. Sa gabi, si Huang Xiaolong ay nakatayo sa maliit na hardin, nakatitig sa pilak na buwan. Lumapit si Shi Xiaofei mula sa kanyang likuran at mahinang nagtanong, ano ang nasa isip mo? May isang taon pa bago ang dateline ng 5 taong tipan sa Batang Panginoon ng Ghost Refining Sect. Huang Xiaolong ang tunog ng mahina. Niyakap ni Shi Xiaofei ang kanyang baywang mula sa likod, umaliw, huwag kang masyadong mag-alala, magiging maayos ang iyong guro. Tumango si Huang Xiaolong. Nitong mga nakaraang araw, nag-aalala siya sa matanda, iniisip kung ayos pa ba siya. Ngunit naniniwala siya na, dahil nagkaroon ng 5 taong tipan sa Batang Panginoon ng Ghost Refining Sect, dapat ay ligtas ang matanda sa ngayon. Mula sa nalaman niya ng maglaon, sa taong iyon, maliban sa kanyang guro, na nakuha ng Batang Panginoon ng Ghost Refining Sect ang ilang super forces, elders, grand elders, at core disciples, na gumawa ng parehong 5 taong tipan sa iba't ibang patriarch at chiefs. Ano ang plano ng Batang Panginoon ng Ghost Refining Sect, na gumagawa ng parehong tipan sa mga patriarch at chiefs ng iba't ibang super forces, na umaakit sa kanila sa path to hell? Habang iniisip ito ni Huang Xiaolong, mas naramdaman niyang mas komplikado ang mga bagay kaysa sa inaakala niya. Kung gayon, tungkol sa nakababatang kapatid na si Lilo, ano ang gagawin mo? Bahagyang nag-alinlangan si Shi Xiaofei bago nagtanong. Sa darating na dateline ng 5 taong tipan, plano kong pumunta sa Fortune Gate upang makita siya sa loob ng ilang araw. Tumango si Shi Xiaofei. Si Wang Yu at Sun Yi ng Fortune Gate ay tumakas, ang sisihin ay hindi kay younger sister Lilo. Pumalaklak si Huang Xiaolong, talagang ibabalik ko siya. Mamaya, pag-aralan nating tatlo ang Extreme Moon Sutra. Ang Extreme Moon Sutra ay isang lumang dual cultivation na pinag-aaralan nilang dalawa. Namula ang pisngi ni Shi Xiaofei sa isang iglap, mumusok kay Huang Xiaolong, ikaw na matandang rogue, alam mo lang na samantalahin ako. Sa pagtingin sa namumula at sobrang kaakit-akit na si Shi Xiaofei, si Huang Xiaolong ay ngumiti ng masama, pakiramdam ko gusto kitang samantalahin ngayon. Sa sinabi nito, binuhat siya nito sa isang yakap ng prinsesa at tinungo ang silid. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Shi Xiaofei na hindi nagtagal ay naging helanghing ng lubos na kaligayahan. Makalipas ang 3 araw, umalis si Huang Xiaolong sa Divine Dan World, patungo sa Fortune Gate ng Everlasting Galaxy. Noong una, gusto niyang isama si Shi Xiaofei, ngunit sinabi niyang baka awkward si Lilo, kaya tumanggi siya, at pinaponte si Huang Xiaolong sa kanyang paglalakbay ng mag-isa. Si Huang Xiaolong ay hindi gumamit ng anumang transmission arrays, gamit ang greater space teleportation mula sa ibabaw ng mundo patungo sa mundo sa isang masayang bilis. Kaya naman, dumating siya makalipas ang 2 araw sa Fortune World ng Everlasting Galaxy. Pagdating doon, pumunta si Huang Xiaolong sa Sacred Fortune Mountain sa halip na sa punong tanggapan ng Fortune Gate dahil dito nagtanim si Lilo. Ang sekta at ang bundok ay nasa magkaibang lokasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating siya sa isang malaking hanay ng bundok na mas malayo sa nakikita ng mata, na naglalaman ng masaganang espiritual na enerhiya. Dito matatagpuan ang Sacred Fortune Mountain. Pinili ni Huang Xiaolong na bumaba sa paanan. Gayunpaman, ang kakaiba ay ang napakaraming mga magsasaka ay nagtipon sa paanan ng Sacred Fortune Mountain. Sa paghusga mula sa tuktok ng kanilang mga damit, marami sa kanila ay nagmula sa ibang mga kalawakan. Nakita pa ni Huang Xiaolong ang ilan sa mga disipulo ng Muklan at Joklan ng Eternal Galaxy. Ano ang nangyayari dito? Nalilitong lumingon si Huang Xiaolong sa paligid. Kuya, nandito ka rin para magparehistro para sa pagsusulit. Sa oras na ito, nagsalita ang isang cultivator sa tabi ni Huang Xiaolong.
Anong exam? Si Huang Xiaolong ay malinaw na walang alam sa isang bagay na tulad niyan. Nagulat ang taong iyon, "You're not." Ang Fortune Gate Ancestor ay tumatanggap ng 10 disipulo sa ilalim ng kanyang pangalan, at lahat tayo ay narito upang kumuha ng pagsusulit. Hindi mo alam. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 949. Hinawakan ko ang kamay niya. Nais ng Fortune Gate Ancestor na makatanggap ng 10 in-named disciples. Natigilan si Huang Xiaolong, talagang hindi niya alam ang tungkol dito hanggang ngayon. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakaraming magsasaka ang nagtitipon sa paanan ng Sacred Fortune Mountain. Bagamat ito ay mga in-name na disipulo lamang at hindi mga personal na disipulo, batay sa katayuan at pagkakakilanlan ng Fortune Gate Ancestor, sapat na upang maiangat ang katayuan ng isang tao sa loob ng kanilang mga pamilya. Kuya, hindi ka talaga pumunta dito para sa pagsusulit. Tinanong muli ng alagad ng pamilyang iyon si Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, hindi. Taka, para saan ka nandito? Nataranta ang alagad ng pamilya na iyon. Nandito ako para makita ang isang tao. Hindi binanggit ni Huang Xiaolong ang pangalan ni Lilo. Sa sinabi ni Huang Xiaolong, ang taong iyon ay tumalikod ng bahagya, binigyan siya ng ulo hanggang paa na sulyap pagkatapos ay ngumiti ng misteryosong, nakikita mo ba ang isang tao? Babae, di ba? Ito ba ay marahil ang mapangarapin na kagandahan ng yelo na si Lilo? Dreamy Eyes Beauty Lilo. Si Huang Xiaolong ay natigilan, napanaginipan ang kagandahan ng yelo. Si Lilo ay may ganitong uri ng titulo. Tuwang-tuwa ang taong iyon sa reaksyon ni Huang Xiaolong, nataman ko ba ang bullseye? Huwag subukang tanggihan ito, sa lahat ng katotohanan, walang dapat ikahiya. Huwag isipin na tayong lahat ay naririto lamang para makipagagawan para sa pagkakataong maging disipulo ng Fortune Gate Ancestor. Marami sa mga pangunahing layunin ng kasalukuyang magsasaka sa pagpunta rito ay upang makita ang napakagandang ice beauty na iyon na si Lilo. Ang 10 in-named disciple spot na iyon ay napakahirap makuha. Narinig ko na ang pagsusulit ay nahahati sa 3 bahagi, ang pangalawang bahagi ay hinahawakan ng mapangarapan na kagandahan ng yelo na si Lilo. Kahit na bumagsak ka sa pagsusulit, ang makita ang maalamat na Dreamy Eyes Beauty na si Lilo ay isang napakagandang alaala. Narinig kong napakaganda niya na anumang mga salita na ginamit upang ilarawan ang kanyang mapatlo kumpara sa katotohanan. Isang disipulo ng Wango Clan ang pinalad at nakita si Lilo minsan. Sa panahon ng cultivation, talagang iniisip niya siya at nauwi sa paghihirap mula sa cultivation deviation. Siya ngayon ay baliw sa ulo. Ang disipulo ng pamilyang iyon ay nagpatuloy ng walang tigil, ang kanyang laway ay lumilipad sa lahat ng dako na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Huang Xiaolong. Kahit na si Lilo ay talagang isang pambihirang kagandahan, hindi ito hanggang sa maging sanhi ng paglihis ng cultivation. Ito ay malinaw na labis na pagmamalabas. Isang malapit na disipulo ng pamilya ang sumigaw, nakakaawa itong top grade na puting repolyo na si Lilo ay kinain ng baboy ramon na iyon na si Huang Xiaolong. Nakikita lang natin sa malayo, ngunit hindi natin mahahawakan. Talaga. Dahil ang Devil Son na si Moso ay walang humpay na ginugulo si Lilo, pinatag siya ni Huang Xiaolong na parang meat paste sa pamamagitan ng isang sampal, na ikinamatay niya. Idinagdag ng unang alagad ng pamilya. Kung tayo lang, hindi na kailangan pang gamitin ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, ang lakas lang ng kalahati ng kanyang daliri ang makapaghahatid sa atin sa impyerno. Ang disipulo ng pamilyang iyon ay nagpatuloy ng walang tigil, ang kanyang laway ay lumilipad sa lahat ng dako na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Huang Xiaolong. Kahit na si Lilo ay talagang isang pambihirang kagandahan, hindi ito hanggang sa maging sanhi ng paglihis ng cultivation. Ito ay malinaw na labis na pagmamalabas. Isang malapit na disipulo ng pamilya ang sumigaw, nakakaawa itong top grade na puting repolyo na si Lilo ay kinain ng baboy ramon na iyon na si Huang Xiaolong. Nakikita lang natin sa malayo, ngunit hindi natin mahahawakan. Talaga.
Dahil ang Devil Son na si Moso ay walang humpay na ginugulo si Lilo, pinatag siya ni Huang Xiaolong na parang meat paste sa pamamagitan ng isang sampal na ikinamatay niya. Idinagdag ng unang alagad ng pamilya. Kung tayo lang, hindi na kailangan pang gamitin ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, ang lakas lang ng kalahati ng kanyang daliri ang makapaghahatid sa atin sa impyerno. Kalahating ng daliri niya. Hindi na kailangang igalaw ni Huang Xiaolong ang kanyang daliri, isang suntok lang ng hangin at pumipila ka na para muling magkatawang tao. Ang ilang mga disipulong malapit sa kanila ay hindi napigil ang idagdag ang kanilang mga opinyon matapos marinig ang pangalan ni Huang Xiaolong na binanggit. Si Huang Xiaolong ay umiiling sa loob habang nakikinig, hindi man lang nababalisa. Ems, ano sa palagay ninyo, nakuha ba talaga ni Lilo ang asterisk X ni Huang Xiaolong? Ang unang disipulo ng pamilya ay biglang hininaan ang kanyang boses sa isang bulong, nagtanong sa maliit na grupo ng mga disipulo na nagtipon sa paligid niya na gumagawa ng isang kilos gamit ang kanyang kamay. Mahirap sabihin iyon. Tinasabi ng mga chismis sa lahat ng dako na sina Lilo at Huang Xiaolong ay mga childhood sweethearts, na si Lilo ay niyakap na ni Huang Xiaolong noong siya ay halos 20 taong gulang. Bulong ng isang alagad ng pamilya sa halos hindi marinig na boses. Anong umutot? Noong nakikilahok si Lilo sa Alchemist Grandmaster Union Grand Competition, bagamat ang kanyang mukha ay natatakpan ng belo, nakikita pa rin ng maraming tao na siya ay isang birhen pa. Malakas na pinabulaanan ng isa pang alagad ng pamilya. Ang talakayan ay naging mainit, mas dramatiko, at mas pinalaki. Si Huang Xiaolong ay may mapait na ngiti. Anong kalokohan ang ibinubulalas ng mga tao? Tuyong umubo si Huang Xiaolong, sinabing, ang totoo, nakita ko na ang mukha ni Lilo. Ang lahat ng ingay sa paligid niya ay biglang namatay, nag-aalab na mga tingin kay Huang Xiaolong. Kuya, tinatakbuhan mo ba yan? Ang unang disipulo ng pamilya ay may pagdududa na tumingin kay Huang Xiaolong. Hinawakan ko rin ang kamay niya. Umamin si Huang Xiaolong na may seryosong mukha. Ang mga disipulo na nakatingin kay Huang Xiaolong nang may matinding pananabik ay agad na tumikim ng malakas at direktang hindi pinansin. Sa oras na ito, isang grupo ng mga disipulo ng Fortune Gate ang bumaba mula sa Sacred Fortune Mountain Peak, isang grupo ng mga mid-level na High God Realm disciples. Nang makarating sa paanan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang humakbang pasulong, at sinabing, narito kayong lahat para kumuha ng pagsusulit ng disipulo. Sundan mo ako. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ng kasalukuyang magsasaka ay masunaring sumunod sa likuran nila. Nag-alinlangan si Huang Xiaolong, pagkatapos ay sumunod din. Dahil ang ikalawang bahagi ay pinangangasiwaan ni Lilo, maaari rin siyang pansamantalang sumali, gayunpaman, hindi ito maglalaan ng maraming oras. Sa daan, ang nasa katanghaliang gulang na Fortune Gate Cultivator ay maikling nagpakilala. Ang kanyang pangalan ay Wu Zhen, ang tagasuri na namamahala sa unang bahagi. Hindi nagtagal, kasunod ng grupo ni Wu Zhen ang mga disipulo ng Fortune Gate, si Huang Xiaolong at ang iba pa ay dumating sa isa sa mga taluktok ng bundok. Sa harap ng tuktok na ito ay isang bunganga ng kuweba na direktang patungo sa likod ng bundok. Itinuro ni Wu Zhen ang bakana ng kuweba na nagsasabing, ang unang bahagi ng pagsusulit ay sumusubok sa iyong lakas ng loob. Pumapasa ka hanggat makakalabas ka sa ilusyon ng kuwebang ito sa loob ng isang araw. Kahit gaano kataas ang talento ng isang tao, kung mahina ang kanilang kalooban at determinasyon, magiging limitado ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap. Sa makatuwid, ang paghahangad ng isang tao ay isang mahalagang kadahilanan sa paglilinang. Sa sandaling matapos si Wu Zhen, maraming iba't ibang disipulo ng pamilya ang sumugod na sa kuweba. Sa panunood nito, sumunod ang iba. Kabilang sa huling grupo ay si Huang Xiaolong. Senior brother, sa mga cultivator na ito, ilan sa tingin mo ang makakapasa sa unang stage? Tinanong ng isa sa mga disipulo ng Fortune Gate si Wu Zhen. Mayroong higit sa 30,000 tao ang nagparehistro, ang pagkakaroon ng 300 o higit pa ay isang magandang resulta. Halos tinansya ni Wu Zhen. Ang hanay ng ilusyon ng kuweba na ito ay hindi kasing simple ng tunog, isang napakalakas na kalooban ang kinakailangan upang madaanan ito.
Narinig ko na gumamit si Senior Brother Wujen ng 6 na oras lamang para dumaan sa hanay ng ilusyon. Sabi ng isa pang disipulo ng Fortune Gate. Tumawa si Wujen, ano ang 6 na oras? Dumaan din si Junior Sister Lilu sa illusion array na ito, ngunit kalahating oras lang ang inabot niya para magawa ito. Ang ninuno ng Fortune Gate ay may 7 personal na disipulo, at si Wujen ang kanyang ika-5, samantalang si Lilu ay ang ika-7 personal na disipulo. Ang iba pang mga disipulo ng Fortune Gate kasama si Wujen ay mga in-name na disipulo lamang. Sa kalahating oras, sabay-sabay na bulalas ng mga alagad na kasama ni Wujen. Napabuntong hininga si Wujen habang tumango, oo, sa kalahating oras. Sa panahon ng panganay na senior brother, tumagal siya ng 2 oras. Dapat ay walang sino man ang makakasira sa record ni Junior Sister Lilo. Nang biglang bumagsak ang boses ni Wujen, tumakip sa bibig ng kuweba ang isang nakakasilaw na maliwanag na liwanag. Si Wujen at ang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki ay natulala. Ano? Tanging kapag may matagumpay na nakapasa sa hanay ng ilusyon ay lalabas ang liwanag sa pasukan ng kuweba. Maaaring ito ay. Ngunit, hindi ba kakapasok lang ng grupo kanina? 3 minuto. O ito ba ay 4 na minuto? Kasunod nito, nakita ng grupo ni Wujen ang isang itim na buhok na binata na lumabas mula sa bibig ng kuweba. May nakapasa talaga sa illusion array. Pakiramdam nila ay nanigas ang kanilang mga dila sa kanilang mga bibig, tulala. The senior brother, pwede ba, di nag-malfunction ang illusion array. Nauutol na sabi ng isa sa mga alagad. Nakabawi si Wujen mula sa kanyang pagkabigla, umiling-iling, hindi maaari. Ang illusion array ay hindi maaaring hindi gumagana. May malalaking halo ng pagkabigla sa kanyang puso habang nakatingin siya kay Huang Xiaolong. Kung gayon, dapat ba nating iulat ang bagay na ito sa ninuno? Tanong ng isa sa kanila. Naririnig ng isa ang hindi makapaniwala sa kanyang boses. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 950. Ang kanyang pangalan ay Huang Xiaolong. Taglit na nag-iisip si Wujen, pagkatapos ay umiling, no need for the time being. Kung talagang talented genius siya, tiyak na makakapasa rin siya sa ikalawang bahagi ng pagsusulit. Sa ikatlong bahagi, mapapansin pa rin siya ng ninuno. Sa ikatlong bahagi ng pagsusulit, na siyang huling bahagi rin, ang ninuno ang personal na magsusuri sa mga alagad na ito. Senior Brother Wujen, bakit sa tingin mo ay biglang gustong tumanggap ng ancestor ng 10 in-named disciples? Tanong ng isa sa mga disipulo na nauusisa. Ang boses ni Wuchen ay parang solemn na, baka may kinalaman ito kay Huang Xiaolong. Kung tungkol sa tunay na intensyon ni Master, hindi ito isang bagay na maaari nating pag-isipan. Mabilis na tumango ang ilang mga alagad na kasama niya bilang pagsunod. Samantala, pinatayo ni Wujen si Huang Xiaolong ng tahimik sa gilid habang hinihintay nilang lumabas ang iba pang mga cultivator mula sa hanay ng ilusyon. Matapos ang mahigit 7 oras na paghihintay, lumabas ang isang alagad mula sa kuweba. Kahit na ang pangalawang disipulo ay tumagal ng higit sa 7 oras upang maipasa ang ilusyon, ang antas ng kanyang malakas na kalooban ay maaaring ituring na nakakagulat, maliban kung ikumpara siya ng isa kay Huang Xiaolong. Nagkataon, ang pangalawang alagad na lumabas ay ang mismong taong nakipag-usap kay Huang Xiaolong sa paanan. Nang lumabas siya at nakita si Huang Xiaolong na naghihintay sa labas, hindi niya maiwasang magulat. Lumapit siya sa kanya, tumatawa, "Kuya, hindi ko talaga masabi ah. Ikaw talaga ang unang lumabas. Ilang oras ang ginugol mo?" 6 na oras. Siguro 5 iyon. Umiling si Huang Xiaolong, isang misteryosong ngiti sa kanyang mukha, hindi. Medyo naging kakaiba ang ekspresyon ng pamilyang disipulong iyon, kung gayon. 4 na oras. Muling umiling si Huang Xiaolong. Biglang humagalpak sa tawa ang alagad ng pamilya na iyon, na tila nagkaroon ng epiphany. So, lumabas ka lang kanina.
Sa kanyang opinyon, tulad ng kanyang sarili, si Huang Xiaolong ay dapat na gumugol ng higit sa 7 oras sa loob ng hanay ng ilusyon, na 1 o 2 segundo lamang na mas mabilis kaysa sa kanya. Naramdaman ni Wu Zhen at ng iba pang mga disipulo ang pagkibot ng mga sulok ng kanilang bibig sa pamamagitan ng reflex. Natapos ang araw, gayon din ang unang bahagi ng pagsusulit. Tulad ng tinansya ni Wu Zhen kanina, humigit kumulang 300 tao ang dumaan. Nang pamunuan na ng grupo ni Wu Zhen ang natitirang grupo sa lokasyon ng ikalawang bahagi, biglang naging maingay ang grupo. Mula sa malayo, isang maliit na grupo ng mga babaeng disipulo ng Fortune Gate ang lumilipad patungo sa kanila, at ang taong nasa harapan ay ganap na nakasuot ng puti, kasama ang belo na nakatikip sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga mata ng kasalukuyang disipulo ay nasa payat na figure ng babaeng disipulong iyon. Nilu. Isang bakas ng pagiging komplikado ang lumipad sa mga mata ni Huang Xiaolong. Nang makita ito, si Wu Zhen at ang ilang in-name na mga disipulo ay sumulong ng ilang hakbang. Nandito na ang 7th junior sister. Pinati ni Wu Zhen si Lilo. Sa kabila ng pagiging huli sa mga disipulo ng Fortune Gate Ancestor, halos higit sa 200 taon mula nang siya ay sumali sa Fortune Gate, ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan ay mas mataas kaysa sa kanya. Tumango si Lilo, binalika ng kanyang pagbati, ikalimang senior na kapatid. Mainit na ngumiti si Wu Zhen, sakto ang pagdating mo, dadalhin ko na sana ang mga nakapasa sa unang bahagi sa lugar mo, pero mas mabilis ka sa akin. Sa pagkakataong ito, mayroon talagang isang alagad na tumagal ng mas maikling oras kaysa sa iyo upang maipasa ang hanay ng ilusyon, bahagyang higit sa 3 minuto. Hindi ako maniniwala sa sarili ko kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata. Tinuro niya si Huang Xiaolong. Ano? Mahigit 3 minuto lang. Ang alagad ng pamilya na pumangalawa ay hindi napigil ang sumigaw ng malakas. Napunta kay Huang Xiaolong ang atensyon ng iba. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Lilo sa pagkamangha, ngunit nang ang kanyang tingin ay bumagsak kay Huang Xiaolong, ang kanyang balingkinitang katawan ay nanginig, bumangon sa kanyang mukha ang kawalang paniwala. Nakaramdam siya ng sorpresa, guilt, at kaunting kaligayahan. Palihim na huminga ng malalim si Lilo at dahan-dahang naglakad patungo kay Huang Xiaolong. Kahit na may tabing sa kanyang mukha, halos lahat ay masasabing nasa sabik siya. Nagulat ito kay Wu Zhen. Ang itim na buhok na binata na ito ay maaaring nalampasan ang ilusyon sa loob ng maikling 3 minuto, ngunit ang kapatid na babae ng 7th junior apprentice ay hindi kailangang makaramdam ng sobrang kasabikan. Tumingin si Huang Xiaolong kay Lilo kung saan nakatayo ang mga ito, nang hindi kumukurap. Nandito ka. Huminto sa harap ni Huang Xiaolong, ang kanyang boses ay may bahid ng kalungkutan. Tumango si Huang Xiaolong, nandito ako, pumunta ako para makita ka. Dumating para makita ka. Nang marinig ang napakasimpleng pangungusap mula kay Huang Xiaolong, ngunit puno ng pagmamahal, na mula ang magagandang mata ni Lilo ngunit mabilis siyang nakabawi. Si Wu Zhen, ang grupo ng mga in-name na disipulo, at ang iba't ibang cultivator na naroroon ay lahat ay nakatingin kay Huang Xiaolong. Kilala ba talaga ni Lilo ang lalaking itim ang buhok na ito? And judgment from their interaction, parang sobrang close silang dalawa. Nagpatuloy si Huang Xiaolong, gusto kitang ibalik. Bring you back. Makinig ka sa kanya, nagkukumpisal sa publiko. Isang sandali ng dalisay na kaligayahan ang sumilay mula sa mga mata ni Lilo. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, umiling siya, tumango, gusto kong samahan si Master, manatili dito sa Sacred Fortune Mountain upang magtanim. Ngumiti siya na parang namumukadkad na bulaklak, iniba ang usapan, halika, dadalhin kita kay Guro, baka talagang tanggapin kanya bilang isang in-name na disipulo. Sa panonood ng maliikot na cute na ekspresyon ni Lilo, ipinaalala nito kay Huang Xiaolong ang kanyang nakaraan. Ngunit ang huli niyang pabirong salita ay nagdulot ng mapait na ngiti sa kanyang mukha. Alam na alam ng babaeng ito na hindi siya pumunta rito para kumuha ng pagsusulit sa disipulo. Kahit na siya ay talagang kumuha ng pagsusulit, ang Fortune Gate Ancestor ay maglalakas loob na kunin siya bilang isang disipulo.
Gayunpaman, dahil narito na siya sa Sacred Fortune Mountain, ang pagbibigay ng respeto sa mga matatanda ay kagandahang loob. Bukod pa rito, mayroon siyang layunin na makita ang Fortune Gate Ancestor. Nang aakayin na sana ni Lilu si Huang Xiaolong sa lugar ng kanyang guro, si Wu Zhen na nakatayo sa gilid ay hamarang sa kanilang daan. Sinabi kay Lilu, ikapitong junior kapatid na babae, hindi siya nakapasa sa ikalawang bahagi ng pagsusulit, biglang dinadala siya kay Master, hindi ba mali ang pagkakasunod-sunod? Kung galit si Master, sa oras na iyon. Itinuro ni Lilu si Huang Xiaolong, napakasimpleng sinabi, ang kanyang pangalan ay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Si Wu Zhen at ang mga disipulo sa paligid niya ay natigilan sa una, pagkatapos ay nagulat, pagkatapos ay napuno ng pangamba. Napaatras si Wu Zhen ng ilang hakbang bilang reflex, na para bang si Huang Xiaolong ay isang higanting mapanglo na hayop. At ang mga cultivator na iyon na nag-usap sa harap niya kung siya at si Lilo ay naka**X, na naramdamang bumigay ang kanilang mga binti, halos maiihi ang kanilang pantalon. Hindi man lang tiningnan ni Huang Xiaolong ang mga taong ito, sinundan ng malapitan si Lilo habang pareho silang lumilipad patungo sa cultivation ng Fortune Gate Ancestor na naninirahan sa Sacred Fortune Mountain. Ang tirahan ng cultivation ng Fortune Gate Ancestor ay hindi matatagpuan sa tuktok ng bundok, ngunit nasa kalahating bahagi. Makalipas ang 12 minuto, dumating na ang dalawa. Habang papunta dito, walang nagsasalita ni isa sa kanila. Si Huang Xiaolong ay tinatamasa ang mahinang halimuyak na nagmumula sa katawan ni Lilo. Matapos maghintay sandali sa labas ng kultibasyon na tirahan ng matanda, si Lilo, na pumasok, ay bumalik ng wala pang 1 minuto kasunod ng isang payat, itim ang buhok na matandang lalaki. Uminto ang Fortune Gate Ancestor ng ilang hakbang mula kay Huang Xiaolong, bumati, galing sa malayo si Union Chief Huang, itong si Shu Yong ay huli sa pagtanggap, sana magpatawad si Union Chief Huang. Ipinakilala ng Fortune Gate Ancestor ang kanyang sarili bilang Shu Yong sa harap ni Huang Xiaolong na nagpakumbaba sa kanyang sarili. Sumulyap si Huang Xiaolong kay Lilo, nakitang nakatingin din ito sa kanya kahit kinakabahan. Naunawaan niya na natatakot siya sa anumang hidwaan sa pagitan niya at ng kanyang guro. Ngumiti si Huang Xiaolong, pinatibay siya, pagkatapos ay tumango at nakipagpalitan ng ilang magalang na salita sa Fortune Gate Ancestor. Halatang gama ng loob ni Lilo. Pagkatapos ay inimbitahan siya ng Fortune Gate Ancestor sa loob. Ang layunin ni Huang Xiaolong na pumunta rito, maliban sa makita si Lilo, ay may kaugnayan sa Vermilion Bird Institute Principal Qiu Baifei, pati na rin sa mga ninuno at patriarch mula sa 4 na kalawakan na dumating upang magpasakop sa Fortune Gate noong nakaraan at nagtatago pa rin sa likod ng mga pader ng Fortune Gate. Ang iba pang layunin ay upang itali ang maluwag na dulo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong nobela.